Nagsimula ang kwento sa kalye kung saan mayroong isang piyesta, at ang isang batang 14 anyos na si Wool ay nasisiyahan sa mga nakuha niya. Ngayon na mayroon na siyang mga pangangailangan, kailangan niyang maghanap ng matutulugan para sa gabi. Siya ay isang ulila na walang tiyak na layunin at naglalakad-lakad sa buong kalupaan. Habang papalabas siya ng piyesta, nakatagpo siya ng isang higanting misteryosong lalaki. Natatakot siya dahil pakiramdam niya ay may banta sa kanya. Tama ang kutob niya nang magising siya sa dilim. Walang kahit isang sinag ng liwanag. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit agad niyang napansin na hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagbigay ng lakas para tumayo. Nagsimulang magpatak ng luha habang sinusubukang alamin kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Ang tanging maalala niya ay ang kanyang pagkikita sa misteryosong lalaki kanina. Naalala niyang sinabi ng lalaki na mukhang may silbi siya. Napagtanto ng batang si Wool na tiyak na may kinalaman siya sa dahilan kung bakit siya naroroon. Hindi niya matandaan kung mayroon siyang mga kaaway, kaya't ipinaliwanag niya sa sarili na may layunin ang lalaki. Hindi niya tiyak kung gaano katagal ang lumipas, kaya't sinubukan niyang suriin ang kanyang alaala. Bagamat siya ay isang ulila, natatandaan pa rin niya ang kanyang edad, pangalan, at ang mga pangalan ng kanyang mga magulang. Sa puntong iyon, matagal na siyang nasa dilim kaya hindi niya alam kung gising pa siya o hindi, kaya nagsimula siyang umiyak. Natatakot siya at mag-isa, at hindi alam kung gaano pa katagal siya maghihirap. Wala na siyang kinakain at nagsimula siyang maniwala na mamamatay na lang siya sa gutom o sa pagkabaliw. Nag-isip siya kung ang plano ng lalaki ay para mamatay siya sa gutom. Nagsimula siyang umiyak muli, dahil pakiramdam niya ay wala siyang ginawa para pagdusahan ang ganitong pagpapahirap. Ngunit bigla, nakakaramdam siya ng sensasyon sa kanyang kamay, at hindi makapaniwala. Sa wakas, may galaw na siya at mas madali na ring makahinga. Bumabalik ang mga pandama ng kanyang katawan. Naamoy niya ang mamasa-masang hangin at naramdaman ang malamig na lupa. Dahil dito, napagtanto niyang nasa ilalim siya ng lupa, at sa malayo, naririnig niyang may dumadaloy na tubig. Sinubukan niyang magtipon ng lakas para gumalaw at uminom ng tubig. Nakipaglaban siya sa kanyang paralysis at nagsimulang gumapang patungo sa pinagmumulan ng tunog ng tubig. Alam niyang kailangan niyang makipaglaban upang mabuhay. Natagpuan niya ang kanyang panloob na lakas at patuloy na gumapang. Sa wakas, nakarating siya sa isang pader ng bato kung saan naririnig niya ang tubig. Isang maliit na agos ng tubig ang dumadaloy mula sa pader at ininom ni Wool ang makakaya niya. Ngunit hindi pa rin siya makakita sa dilim at aksidenteng nasugatan ang kanyang daliri sa isang bato. Pakiramdam na talo, bumagsak siya sa lupa at nakatulog. Nagising siya habang nakahiga sa lupa at naramdaman ang presensya ng isang tao. Tinanong siya ng lalaki kung bakit siya patuloy na lumalaban upang mabuhay, tinanong kung ano ang kaya sa buhay niya na nagiging dahilan ng labis na paghihirap at iminumungkahi na sumuko na lang siya. Sinabi ng lalaki na kung susuko siya, makakamtan niya ang kapayapaan sa pagkalayo mula sa paghihirap, at magiging maayos na lahat. Naisip ni Wool kung magiging payapa siya kung bibitiwan na lang niya ang lahat, ngunit hindi siya naniniwala. Magpapatuloy siyang mabuhay at hindi hahayaang magtagumpay ang ideya na iyon. Sinubukan sabihin ng estranghero na sayang lang ang lakas niya, ngunit alam ni Wool na hindi siya magiging payapa kung mamatay siya ng ganito. Gusto niyang maghiganti sa taong nagdulot nito sa kanya ng walang dahilan. Nagdesisyon ang ating bayani na lumaban upang mabuhay at magiging sulit lahat ng ito kapag nakuha niya ang kanyang paghihiganti. Tinanong siya ng lalaki kung gusto ba niyang maghiganti at sumigaw si Wool ng oo. Biglang nawala ang estranghero at hindi na ni Wool naramdaman na ito pala ay isang hallucination ng kanyang sarili. Nagtagumpay ang kanyang konsensya dahil kailangan lang niya ng kaunting lakas loob upang hindi sumuko. Nagawa niyang umupo ng tuwid at muling lumapit sa pader ng bato. Nararamdaman niya ang lumot sa pader na tinubuan ng tubig mula sa ilalim ng lupa. At sinubukan niyang kainin ito na walang ideya kung ito ay maaaring kainin o hindi. Ngunit tinangkang niya pa rin. At gaya ng inaasahan, hindi maganda ang lasa ng lumot. Ngunit hindi siya tinatablan ng sakit dahil dito. Kaya't bumalik siya sa pagkain ito upang mapunan ang gutom na katawan at mabuhay. Ang batang si Wool ay mas determinadong gawin ang lahat upang mabuhay. Kailangan niyang patuloy na paalalahanan ang sarili para hindi sumuko. Ngayon, may lakas na siyang tumayo at sinubukang maglakad-lakad sa paligid ng kwarto.
Ayon sa kanyang mga sukat, ang kanyang espasyo ay mayroong humigit kumulang 9 na metro kwadrado. Habang naglalakad siya sa paligid ng kwarto, narinig niyang may isang bakal na pinto na bumukas. Ang matalim na sinag ng liwanag ay halos magpabulag sa kanya. Ngunit hindi siya umupo at nilapitan ito, nagtataka kung mayroong tulong na darating. Ngunit nakita niyang may anino ng isang tao na nag-iwan sa kanya ng pagkain, at agad nitong isinara ang bukasan. Naamoy ni Wool ang pagkain at mabilis na tumakbo patungo dito. Kahit hindi niya nakikita, naamoy niya ang mga nabubulok na isda, baboy, at mga dahon ng tsaa. Nakakuha siya ng ilang klase ng tira-tirang pagkain at inisip niyang marahil ay may higit sa isang tao na kasangkot. Ang 5 magkaibang tira-tirang pagkain at ang ideya ng espasyo sa kwarto ay nagbigay kay Wool ng malabong pagtatansya na 5 tagapamahala ang nag-iingat sa lugar na ito, at higit pa sa 5 tao ang dapat na nakakulong kasama niya para sa isang partikular na layunin. Hindi niya lang matukoy kung bakit, ngunit hindi na niya kayang maghintay pa at tinapos niya ang kanyang pagkain. Mas gusto pa niyang kumain ng mga tira kaysa sa lumot na kinain niya kanina. Ngayon na tapos na siyang kumain, kailangan niyang magplano. 4 na buwan na ang nakalipas, at ginugol niya ang panahong ito para pataasin ang kanyang lakas. Binibigyan siya ng pagkain isang beses sa isang araw at hindi nagsasalita. Hindi pa rin niya nakikita ang anumang senyales ng posibleng pagtakas. Iniisip niyang mababaliw siya sa ganitong sitwasyon, ngunit nagsisimula ng mag-adjust ang kanyang mga mata sa dilim. Ngayon ay nakikita na niyang mas malinaw ang mga piraso ng buong madilim na espasyo sa paligid niya. Minsan, nais niyang hindi niya nalang makita, dahil natutuklasan niyang hindi siya nag-iisa roon. Napansin niya ang isang bagay sa gilid ng kanyang mata at inisip niyang mga insekto lang iyon, ngunit hindi niya alam na isang ahas pala ito. Hinawakan ng ahas ang braso ni Wool at nagsimulang yumanhil. Kinagat ng ahas ang kanyang braso nang hindi binibigyan si Wool ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Sumigaw si Wool sa sakit habang tinutusok ng lason ang kanyang laman. Ang buong katawan niya ay parang nasusunog. Hindi maipaliwanag na sakit, ngunit ang tanging magagawa ni Wool ay humiga sa lupa at tiisin ang lason na dumadaloy sa kanyang dugo. Dumating ang pagkain ni Wool at kinuha niya ang mangkok, umaasang makakabawi ng kaunti sa kanyang kalusugan sa pagkain. Tumanggi siyang magpakamatay anuman ang mangyari. Lumipas ang panahon at muling hinarap ni Wool ang ahas. Naramdaman niyang nagbabago ang katawan niya sa proseso ng pag-detoxify. Isa sa mga pagbabagong napansin niya ay ang kanyang paningin. Ngayon, mas malinaw na niyang nakikita ang mga bagay sa harapan niya. Ibinaba ni Wool ang kanyang kamay patungo sa human hill na ahas, naniniwala na ang kagat ng ahas ay maaaring nagpatibay sa kanya. Nakarinig na siya ng mga kwento na ganito ang nangyayari. Umaasa siyang magiging matibay siya sa lason ng ahas at maaaring makuha pa niyang isang sandata, kaya pinayagan niyang kagatin siya ulit ng ahas. Naramdaman niyang ang katawan niya ay parang nasusunog, at ngayon, ang buong braso niya ay namamaga at pulang-pula. Nag-isip si Wool kung tama ba ang kanyang ginawa, ngunit napansin niyang hindi kasing sakit ng unang kagat. Tinutok ni Wool ang kanyang mga mata sa mata ng ahas habang ang mga mata nito ay napinsala ng dilim. Bagamat maliwanag ang mga mata nito, isang mahusay na manghuhuli ang ahas na gumagamit ng lihim na paraan upang kainin ang kanyang biktima, minsan ginagamit pa nito ang tunog para pabagsakin ang biktima. Bagamat masama ang tingin ng ibang tao sa mga reptilya, hindi makasarili ang mga ahas. Pagkatapos nilang kumain, hindi nila ipinagkakalat ang pagkain sa pamamagitan ng pagpapalayas ng kanilang biktima. Ang ahas ay dumulas papalayo, naiiwan si Wool na may bagong katangian ng paglaban sa lason. Biglang nag-umpisang gumalaw ang lupa at hindi makapaniwala si Wool sa nangyayari. Napansin niyang ang pinto ay bumukas. Agad siyang tumakbo patungo sa pinto at nakita ang higit pang mga kwarto sa pasilyo, na medyo malayo, kaya't hindi pa siya nakakarinig ng tunog mula rito. Sumilip siya sa isa sa mga kwarto at naamoy ang amoy ng nabubulok na laman. Inanalyze niya ang katawan at inisip niyang ang tao ay malapit sa kanyang edad. Nag-isip din siya kung ganoon din kaya ang nangyari sa ibang mga kwarto. Nagpatuloy siya sa pasilyo at muling hinarap ang pinto. Inalis na ang mga hawakan at bolt, ngunit magbubukas pa rin ang pinto. Sa kabila ng pinto, nakita niya ang isang batang lalaki at isang batang babae na parang hindi magkakilala. Walang salitang nilapitan ni Wool sila at nagsimulang maghanap sa mga karagdagang kwarto.
Nakita niyang may mga katawan pa at sa wakas ay tinanong siya ng babae kung sino siya. Tinatanong siya kung saan siya galing dahil hindi niya makita si Wool sa dilim. Ipinakilala ni Wool ang sarili at sinabi niyang siya ay nakakulong sa kalapit na sektor. Tinanong niya ang kanilang mga pangalan. Sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Wool at ang pangalan ng lalaki ay Song. Hindi na kailangan pang malaman ni Wool ang iba, kaya't iniutos niyang sumunod sila sa kanya. Sinabi niyang marahil ay mayroong iba pang mga lugar na tulad nito. At ilang metro mula roon, nakatagpo sila ng isa pang pinto. Nagdesisyon silang sumunod sa kanya, at isang bagong grupo ng mga tao ang nandoon sa kabilang pinto. Lahat sila ay nagulat nang makita ang isa't isa, ngunit napansin ni Wool na mas kaunti ang mga tao na namamatay sa gutom sa sektor na ito. Pinili ng mga tao sa sektor na ito na magpakamatay na lang. Napansin din niyang mas marami ang mga mangkok ng pagkain dito kaysa doon sa dati niyang kinatatagiliran. Sinubukan ni Wool na mag-isip kung bakit nila ginagawa ang ganitong diskriminasyon sa mga sektor. Tinawag siya ni Yo at sinabi na ang grupong ito ay nakakulong halos sa parehong oras nila. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nakarating sa isa pang lugar sa ilalim ng lupa na may pinto. Binuksan ni Wool ang pinto, at nabingi sila sa liwanag. Akala nila ay lalabas sila, ngunit nang mag-adjust ang kanilang mga mata, napansin nilang binibigyan sila ng liwanag ng isang sulo. Nang ma-adjust ang kanilang mga mata, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Mukhang isang ilalim ng lupa na nayon. Naglakad sila sa mga istruktura at wala silang nakita ni isang tao sa loob. Napagtanto ni Wool na siguro ay nagmamadali itong ginawa dahil ang mga istruktura ay maluwag, habang sinusubukan niyang alamin ang layunin ng nayon na ito. Isang babae mula sa bagong grupo ang tinawag siya. Ang pangalan niya ay Lee Min. Sinabi niyang siya ay magiging alaga ni Wool mula ngayon. Lumapit si Min kay Wool at tinanong kung laging ganito ang kanyang mga mata. Walang mga salamin sa nayon, kaya't hindi sigurado si Wool sa tinutukoy niya. Sinabi ni Min na pula ang mga pupil ni Wool, at naisip ni Wool na siguro ito ay dulot ng kagat ng ahas. Nais malaman ni Min kung ano ang iniisip ni Wool, ngunit hindi niya ibinabahagi ang anumang impormasyon. Hindi ito tumigil kay Min sa pag-uusap at sinabi kay Wool na siya ay kakaiba kumpara sa iba. Tinanong ni Wool kung paano. At sumagot ang babae na lahat sila ay nalilito at siya lang ang nag-iisip. Nakialam si Yo at tinanong kung ano ang ginagawa nila. Sinabi ni Min na nag-uusap lang sila, at sinabi ni Yo na nagdesisyon na ang iba na magtulungan. Tinanong ni Yo kung magpapakabilang ba si Wool sa kanila, ngunit hindi pa sigurado si Wool kung nais niyang sumama sa kahit sinuman. Ngayon si Yo at Song, ngunit sinabi ni Wool na hindi pa tamang oras para sa kanya. Wala nang magagawa si Yo kundi tanggapin ang desisyon ni Wool. Sa kabilang banda, sabik si Min na sumama sa grupo. Ngunit alam ni Wool na matagal na silang nakahiwalay. Walang paraan na tama pa ang kanilang kaisipan. Naglakad si Wool palayo at nagpasya na lang na magmasid mula sa malayo. Pagkalipas ng ilang sandali, napansin ni Wool na marami ng mga grupong nabuo. May grupo na pinangunahan ni Yo at Song, isang grupo na pinangunahan ni Kang, isa pang lalaki si Jung na nagbuo ng grupo, at si Yung Son na may isa pang grupo. At si Wool, isang bata na hindi kabilang sa kahit anong grupo. Ang ibang mga grupo ay nag-uusap at nag-aalangan kay Wool. Naniniwala sila na baka pinatay ni Wool ang lahat ng tao sa kanyang sektor kaya't hindi siya gustong sumama sa grupo. Hindi pinapansin ni Wool ang mga tao at lumapit siya sa isa sa mga pader. Iniisip niya na hindi siguro matagal nang itinayo ang underground na lugar na ito. Sa dami ng lumot sa mga pader, mukhang matagal na ang lugar ngunit muling ginagamit. Tanging isang tao na may sobrang yaman lang ang maaaring gumawa nito. Biglang may butas na lumabas sa kisame at napatingala silang lahat. Isang basket ang bumababa mula sa kisame. Nang dumating ang basket sa sahig, puno ito ng pagkain. Ang ilan ay agad na nagsimulang maghukay, ngunit pinigilan niyo ang lahat. Sinabi niyang kailangan nilang i-distribute ang pagkain ng pantay-pantay upang ang lahat ng kinatawan ng mga grupo ay magtulungan sa paghahati. At bago pa makapagsalita ang iba, sinabi rin ni Wool na kailangan din niyang makuha ang bahagi niya. Ipinasok ni Wool ang kamay niya para kunin ang bahagi niya, ngunit pinigilan siya ni Jung. Sinabi ni Jung na walang sino man ang pwedeng kumuha ng pagkain mula sa basket nang walang permiso niya. Hindi niya alam, nagkamali siya ng malaki.
Kinaila ni Wool ang kanyang kamay at tinuklap ang mga mata ni Jung. Dumaloy ang dugo mula sa mga mata ni Jung, at lahat ay nagulat nang ibagsak ni Wool si Jung sa lupa. Hinarap ni Wool si Jung at hamon na magsalita ulit siya, ngunit tanging ang sigaw ng sakit ang tanging nasabi ni Jung. Hindi na umatras si Wool at ipinagpatuloy ang paghuhukay ng mga daliri. Kung hindi natatakot ang iba kay Wool, tiyak ay natatakot na sila ngayon. Magalang na tinanong niyo si Wool na pakawalan si Jung, at unang tumanggi si Wool, ngunit nangako siyo na walang sinuman ang gagalaw sa bahagi ng pagkain niya. Tumayo si Wool at tinitigan si Jung. Kinuha niya ang bahagi ng pagkain at naglakad palayo. Lumipas ang oras at si Wool ay patuloy na nagmamasid mula sa malayo habang kumakain. Pakiramdam niya ay time test sila ngayon para sa mga kapaki-pakinabang na bata at patuloy silang time test hanggang makuha ang layunin ng mga nagko-control. At kung magpapatuloy ito, marami sa kanila ang mamamatay at tatalikod sa ating bayani. Lumapit siyo kay Wool at tinanong kung kumusta siya. Alam ni Wool na wala siyang kaibigan dito, ngunit sinabi kayo na siya ay nagmamasid lang sa kanila. Alam ni Wool kung gaano kahalaga siyo sa iba. Siya ang kumakain ng kaunti ngunit siya ang nagtataglay ng pinakamaraming pagkain para sa kanyang grupo at siya ang pinaka-nag-stand out sa mga leader. Tinanong niyo ang aming batang bayani kung natutulog pa siya mag-isa sa madilim na kwarto. Oo, natutulog siya mag-isa dahil pinapalakas pa niya ang tolerance sa lason. Hindi na masakit ang mga kagat ng ahas sa kanya. Habang kausap siyo, binuksan ang kisame at dumating ang kanilang pagkain. Ngunit nang bumagsak ang basket, lahat sila ay naguluhan. Isang maliit na bahagi lang ng pagkain ang ipinadala. Hindi makapaniwala siyo, ngunit ito ang eksaktong inaasahan ni Wool. Iniisip niya sa sarili na nagsisimula na ito. Si Moknoe Sam ay isang bata na nakaligtas sa huling sektor. Isa siya sa grupo niyo, at honestly, siya ang pinakamaliit sa grupo. Ngunit palagi siyang matatag dahil sobrang determinadong tao. Malungkot na natagpuan si Mac na patay at talagang tinamaan ang grupo niyo. Lahat ay ramdam ang pagkawala. Ngunit sa kaloob-looban nila, hindi nila maiwasang maramdaman na hindi siya nakaligtas dahil siya ang pinakamahina sa kanila. Si Yo at Song ay nagplano ng paghihiganti para sa kamatayan ni Mac at magkasama sila sa plano. Alam ni Wool na sila ay nagtatarget ng pinakamahina sa ibang grupo. Tumitindi na ang sitwasyon at nagsimula na ang kakulangan sa pagkain na nagpasimula ng tunay na digmaan. Pagkatapos mawala si Mac mula sa grupo ni Yongxian, nagsimula ng magkakulong ang lahat. Ang bangungot ay umakyat ng patuloy na may mga natagpuang patay gabi-gabi. Una, isa sa grupo ni Yo. Sunod, mula naman sa grupo ni Yong. Pagkatapos, bumalik ito sa grupo ni Yongxian at sa isang tao mula sa grupo ni Kang. Wala nang tiwala sa isa't isa, at nagsisimula ng magulo ang lahat. Ngunit hindi gaanong nababahala si Wool tungkol sa kakulangan sa pagkain dahil may lihim siyang supply ng lumot. Medyo kakaiba pa rin ang lasa para sa kanya, pero handa na siyang gawin ang lahat para makatawid. Nasanay si Wool na mag-isa sa kanyang madilim na kwarto, pero malapit na itong magbago. Narinig niya ang ilang boses na papalapit sa pasilyo at inisip niyang may hindi bababa sa 4 na tao. Sigurado siyang hindi lang sila naglalakad para mag-enjoy. Plano ng grupo ni Yang na patagilid siya, kaya mabilis na nagtago si Wool sa mga anino. Iniisip ni Yang na tamang-tama na ang pagkakataon para mag-higanti. Nakapagpatumbo na siya ng 2 tao pagkatapos ng laban, at ngayon ay puno siya ng lakas at handa ng habulin si Wool. Habang naglalakad, biglang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang binti ang isa sa mga tao ni Yang at bumagsak siya ng malakas habang ang ahas ay dumulas palayo. Hindi niya kinaya ang lason ng ahas at mabilis siyang namatay. Nagpanik si Jung at nagsimulang magtawag kay Wool. Tahimik na nilapitan ni Wool ang isa sa mga tao at pinigilan siya sa leeg. Pamait ang galit ni Jung at inutusan si Wool na pakawalan agad ang kaibigan niya. Nag-isip si Wool kung mabuti bang kunin ang buhay ng tao, ngunit agad niyang binasag ang leeg ni Jung. Napatumba ni Wool ang lahat ng mga tao ni Jung at ngayon ay tumatakbo si Jung papunta sa kanya. Ngunit sa tuwing susubukan niyang tumama, palaging kulang at nawawala si Wool sa kanyang paningin. Lumapit si Wool mula sa likod at sinabi na hindi lang isang mata ang kukunin niya ngayon. Nagmamadaling umalis si Jung pero huminto siya at humiling kay Wool na maghintay.
Sinubukan niyang makipag-ayos kay Wool at inalok na magsanib puwersa. Medyo nalito si Wool sa sitwasyon, ngunit iniisip ni Jung na hindi tatagal si Wool nang walang tulong niya. Alam ni Jung na hindi interesado si Wool sa alok niya at mabilis na binago ang usapan at sinabi niyang magiging alalay siya ni Wool. Lumapit si Wool at iginiit na hindi siya maaaring magtiwala kay Jung. Sinubukan ni Jung na ipagtanggol ang sarili ngunit hindi ito pinansin ni Wool. Umupo si Wool at binigyan si Jung ng malakas na uppercut, tapos ay inilagay siya sa chokehold hanggang sa mawalan siya ng malay. Bulong ni Wool sa sarili na kinuha niya ang buhay ni Jung dahil sa tingin niya, masyado pa itong mahina. Pagkatapos ng insidente kay Jung, parang nagkawatak-watek ang grupo. Napagtanto ng iba na si Wool ang nagpatambo sa kanila ng mag-isa. Nagtataka ang mga lider kung gaano kalakas ang guy na ito. Isang bagay ang malinaw, ayaw nila talagang makipag-away sa kanya. Matalino at brutal si Wool. Hindi maiwasang isipin ni Sun na may talento si Wool sa pagpaparamdam ng takot sa kalaban. Patuloy pa rin sa pag-uusap si Sun sa kanyang grupo tungkol sa lalalang sitwasyon. Wala nang solusyon para sa distribusyon ng pagkain. Ang mga tao ay nag-aakusa at nagsisilangan para lang mabuhay. Ngayon, lahat sila ay mga mamamatay tao. Alam nilang napatumba ni Wool si Jung, kaya't walang may lakas ng loob na manggulo sa kanya. Tiningnan ni Sun ang kanyang grupo at sinabi sa kanila na umiwas kay Wool. Kapag ang isang tao ay wala nang mawawala, siya ang pinakamalupit. Naiintindihan ng kanyang grupo ang ibig niyang sabihin. Tapos, may isang kasamahan sa grupo na tumakbo papunta sa kanila at nagsabi na 2 bata mula sa grupo niyo ang pinaalis at may hawak na patatas. Sinabi niyang kailangan nilang magmadali bago pa makakain ng mga batang iyon ang patatas. Hindi makapaniwala si Sun na magbabalik loob sila para sa isang patatas, ngunit sinabi niyang maghanda na. Kaya, nagtungo si Sun at ang grupo sa pulang bahay at nakita nila ang 2 na may hawak na patatas. Ang grupo ay sabik na gumawa ng aksyon dahil malinaw na handa na silang gawin ang lahat para sa patatas na yon. Sinabi ni Sun na sige lang, gawin nila ang lahat para sa patatas na yon. Sinabi niya ulit na sige lang. Nakita ng 2 na sumugod na ang grupo kaya't sinubukan nilang tumakbo, pero may kakaibang naramdaman si Sun. Sa kinaroroonan nila, alam niyang dahado sila. Isa sa mga bata na may hawak ng patatas ay sumipol, at bigla na lang dumating ang grupo niyo para umatake. Sumigaw si Sun sa kanyang grupo habang tinatamaan sila ng matindi. Sinubukan niyang sabihin na umatras sila dahil nahulog sila sa isang patibong. Pero mas maraming miyembro pa ang sumugod mula sa likuran. Napalibutan si Sun, at tuwang-tuwa si Nayo at Song sa pagkakahuli sa malaking isda. Napagtanto nila na pwede na nilang bawasan ang dami ng mga taong kailangang pakainin. Galit na galit si Sun sa pagkakasangkot niya sa gulong ito, pero alam niyang hindi niya kaya ang lahat ng iyon ng mag-isa. Nakiusap siya na patawarin siya at hayaan siyang mabuhay kahit sa ngayon lang. Sinabi niyo na sana nga pwede, pero hindi na nila kayang magtipid pa sa pagkain. Nagsimulang kabahan si Sun, at sinabi niyo na kung siya ang nasa kalagayan ito, malamang na ganun din ang gagawin niya. Pagkatapos ay tumalikod si Yo at inutusan ang kanyang grupo na tapusin na si Sun. Sumugod ang grupo niya na may mga pamalo, pero mabilis si Sun at lumaban, pinabagsak ang sinumang lumapit sa kanya. Habang papalayo si Yo, napatingin siya sa malayo at nakita si Wool na palihim pa ring nanunood. Nakita ni Wool ang ilan sa mga taktika ni Yo. Ginamit niya ang paligid para sa kanilang kalamangan, natutunan ang mga shortcut, at nag-set up ng mga depensa na mahirap basagin basta't maayos ang seguridad. Iniisip ng ating bida kung ginawa na ba ng mga kidnappers na maging kopya ng orihinal na lugar kung saan dinala ang mga bata. Malamang, sinusubukan nilang iparamdam sa mga bata na normal na ang bagong kapaligiran habang nakikipaglaban sila sa buhay at kamatayan. Iniisip ni Wool na baka balang araw gamitin nila ang mga natutunan nila sa ganitong klaseng lugar. Kung may malaking bahay dito, malamang pag-aari ito ng isang makapangyarihang pamilya o isang taong may mataas na posisyon. Malaki ang magiging epekto kung basta-basta silang umatake. Napagtanto ni Wool na kaya ginagamit sila, mga kasangkapan lang na pwedeng itapon pagkatapos gamitin. Inihulog sila sa impyerno at winasak ang kanilang pagkatao. Pinalaki silang maging mga mamamatay. Matapos patayin sina Sun at ang kanyang grupo, tuwang-tuwa ang grupo niyo, nagsasaya na parang walang nangyari.
Masaya silang kabilang sa grupo ni Yo, at pati si Yo ay sumasabay sa kasayahan, pakiramdam niya ay nasa tuktok na siya. Sigurado siyang walang makakagulo sa kanila ngayon. Nanginginig si Min sa lahat ng nakita niya. Pakiramdam niya ay manhid na ang lahat sa paligid niya sa mga pagpatay, at hindi niya maintindihan kung paano nila nagagawang ngumiti at tumawa na may dugo sa kanilang mga kamay. Nagsimula siyang umiyak at binanggit ang mga batang pinatay ng grupo, na tila tinamaan ang damdamin ng lahat. Biglang bumukas ang kisame, ikinagulat ng lahat dahil maaga ang dating ng supply. Inutusan ni Yo ang kanyang grupo na kunin ang lahat ng makakain nila. Sobrang saya niya, iniisip na sa wakas ay magkakaroon na sila ng sapat na pagkain. Pero napansin niya sa gilid ng kanyang mata si Wool. Hindi siya kasing saya ng iba at tila may hinala sa nangyayari. Paglingon muli ni Yo, doon niya naintindihan kung bakit ganoon ang tingin ni Wool. Imbes na pagkain, bumagsak mula sa butas ang grupo ng mga nakamaskarang tao. Nagulat ang lahat sa una, pero bigla na lang sumugod ang mga nakamaskara at binugbog sila. Habang ginugulpi ang lahat, nahiga si Wool at nagtangkang magtago. Inaasahan na niya ito, pero hindi niya maintindihan kung bakit ganoon. Kalupit ang pagtrato sa kanila na tila walang dahilan, na lalo lang nagpagalit sa mga kabataan. Sa kabila nito, pinili pa rin ni Wool na manahimik at huwag gumawa ng gulo para hindi mapansin. Pagkatapos ay napansin niya ang tatlong lalaki na nakasuot ng mag-agarang damit na nakatayo sa harap niya. Ramdam niya na sila ang totoong mga boss na nagpapagalaw sa mga nakamaskara. Isang kumpas lang ng kamay mula sa pinuno, tumigil agad ang pagbubugbog. Nagpakilala ang pangunahing lalaki bilang unang espada. Sinabi niya sa mga bata na hawak na niya ang kanilang mga buhay at wala na silang takas. Sinubukan ng isa sa grupo niyo na kumontra pero agad siyang pinugutan ng ulo. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa pagtilamsik ng dugo sa kanilang harapan. Nagbabala ang unang espada na kung may magsasalita ng walang pahintulot niya, malalagot sila. Alam ni Wool na nagbabago na ang lahat. Maya-maya, nag-uusap ang totoong mga pinuno sa isang lihim na lugar sa nayon. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa lasong sumpa. Kapag pinagsama mo ang maraming lason sa isang garapon, maglalaban-laban ang mga iyon hanggang sa matira ang pinakamatibay. Ang natitirang lason ang pinakadelikado. Sinusubukan nilang tukuyin kung aling bata sa grupo ang may pinakamatinding lason. Nagtanong ang unang espada kung sino ang dapat bantayan, at sumagot ang ikalawang espada, si Yo raw iyon. Siya ang may pinakamalaking grupo at mahusay sa pagkuha ng tiwala ng mga tao. Kung hindi nila masisira ang kanyang loob, magiging mas malaking problema siya sa hinaharap. Ipinipilit ng unang espada na bigyan ng espesyal na atensyon si Yo. Ayaw niyang kahit kailan ay maisip nitong magsimula ng isang rebelyon. Itinuro ng ikalawang espada na dapat ding bantayan sina Song at Kang dahil magagaling ang mga ito sa martial arts. Pagkatapos, tinanong ng unang espada si Wool, ang nag-iisang nakaligtas mula sa Sector 1. Sinabi ng ikalawang espada na buhay pa si Wool. Napahanga ang unang espada dahil kilala ang Sector 1 sa pinakamatinding pagsubok at halos walang makain doon. Ipinag-utos niya na bantayan ng mabuti si Wool. Habang natatapos ang pagpupulong, iniisip ng unang espada na 6 na taon na lang ang natitira upang matapos nila ang kanilang misyon. Ang kapitan ng Blood Phantom Group ay tumanggap ng isang asasinasyon na tatagal ng 7 taon, kapalit ng bayad na 500,000 yangs. Ang kondisyon, kailangang walang anumang bakas na mag-uugnay sa kanila sa Blood Phantom Group. Isa sa mga nakamaskarang lalaki ang tumawag para sa susunod na hamon ng grupo. Sinabi niya na kung sino ang unang makarating sa watawat sa tuktok ng bahay ay makakakuha ng 2 oras na pahinga, pero ang huling makakarating ay makakaranas ng totoong impyerno. At sa isang iglap, nagsimula na ang karera. Patuloy ang mahihirap na araw para sa mga trainees. Sila ay sumailalim sa walang katapusang pagsasanay upang gawing mga mamamatay tao. Kailangan nilang gawin ang lahat para lang makaligtas, lalo na kung gusto pa nilang makita ang labas ng lugar na iyon muli. At syempre, nakuha niyo ang panalo sa karera. Pinag-usapan ng mga totoong pinuno ang hamon mula sa malayo. Alam nila na matalino at matapang si Yo. Naging curious ang unang espada tungkol kay Wool, at sinabi ng ikalawang espada na ordinaryo lang si Wool. Wala itong ginagawa para mapansin.
Napatigil ang unang espada dahil inakala niyang may kakaiba kay Wool, dahil siya lang ang nakaligtas mula sa Sector 1. Gayunpaman, gusto pa rin niyang bantayan ito. Nilapitan niyo si Wool. Naguguluhan kung bakit patuloy pa rin itong pinag-aaralan ang Thunder Splitting Cultivation Technique kahit hindi na ito pinapagawa ng mga instructor. Sagot ni Wool, gusto lang niyang balikan ito. Para kay Yo, walang kwenta iyon kaya nagpasya na siyang matulog. Naalala ni Wool ang sinabi ng mga veterano. Madali lang daw matutunan ng baguhan ang Thunder Splitting Cultivation Technique. Pero binigyan pa rin siya ng 3 buwan para makuha ito. Kapag nakuha niya ang unang hakbang, para bang muling isisilang ang kanyang katawan at makakaramdam siya ng chi at makakapag-ipon ng panloob na enerhiya. Iniisip ni Wool na hindi nauunawaan ng iba, pati na ng mga instructor, ang kabuoang konsepto ng teknik. Dahil hindi naman literal na mahahati ang kidlat, baka tungkol ito sa bilis ng pag-iisip. Sa ganitong pananaw, baka may matutunan siyang bago sa teknik na ito. Pero alam niyang hindi siya dapat magpakitang gilas. Hindi siya pwedeng magmukhang sobrang galing o sobrang bobo. Maayos ang lahat hanggang biglang umiwas si Wool sa isang kutsilyong itinapon sa kanyang leeg ni Sojioksan. Hindi makapaniwala si Wool na susubukan siyang patayin ng kapwa niya trainee. Tinanong niya si San kung bakit niya ito ginagawa, at sagot ni San, gusto lang daw niyang makaranas ng totoong laban sa halip na peke. Iniisip ni Wool kung tatanggapin niya ang hamon dahil parang wala namang paki ang mga instructor kahit pinapagamit sila ng espada. Kaya hinugot niya ang kanyang talam at sumugod si San, sinabing kailangan niyang kumilos agad kung hindi ay matatalo siya. Hindi alam ni San na lumawak na ang kasanayan ni Wool sa pakikipaglaban, kaya madali niyang naiwasan ang mga atake ni San. Hindi makapaniwala si Wool na gumagamit sila ng mga totoong talam at kung gaano kaseryoso si San sa laban. Pero dahil sa matinding pagsasanay, alam ni Wool kung paano hawakan ang mga ganitong sitwasyon. Biglang sumugod muli si San para saksakin siya pero madali siyang naitulak ni Wool. Naging mas agresibo si San, nagbitaw ng sunod-sunod na mabilis na atake mula sa iba't ibang direksyon. Pero walang tumama dahil hindi man lang niya masugatan si Wool. Nanggigigil si San dahil napakahusay din ng kalaban niya. Ayaw niyang sumuko at sinabihan si Wool na seryosohin ang laban. Sa totoo lang, sawang-sawa na rin si Wool. Sinimulan na niyang lumaban pabalik at mukhang na-impress ang instructor, pero gusto ni San na ibigay ni Wool ang kanyang buong lakas. Wala na siyang magawa kaya binitawan niya ang kutsilyo at sinipa si San ng malakas sa dibdib. Habang naglalaban ang dalawa, nag-uusap ang unang espada at ikalawang espada tungkol sa pag-unlad ng grupo. Sinabi ng ikalawang espada na baka 5 taon na lang ang kailangan nila sa halip na 7. Pero medyo nababahala ang unang espada dahil sa palagay niya, minamaliit ng kanyang kasama ang kanilang totoong target. Ang target na ito ang pinakatalentadong tao sa buong Sichuan. Gusto ng unang espada na mas paghirapan pa ng kanilang mga trainees ang pagsasanay. Kung hindi nila kakayanin ang kanilang pangunahing kalaban, na handang lipulin sila kung magkamali man sila. Ito mismo ang dahilan kung bakit ginagamit nila ang mga batang ito na walang kinalaman sa target ng kanilang asasinasyon. Iminungkahi ng unang espada na itulak ang mga batang ito na matuto ng mga nakamamatay na teknik ng asasinasyon, kahit na karamihan sa kanila ay mamatay sa pagsasanay. Si Wool ay lubos na nangingibabaw sa kanyang kalaban sa laban. Binali niya ang braso ng kalaban at bumagsak na lang ito sa lupa na umiiyak. Lahat ay nag-aabang kung ano ang susunod na gagawin ni Wool, pero nanatili lang siyang nakatayo at hindi kumikilos. Lumapit ang isa sa mga nakamaskarang lalaki kay Wool at tinanong kung siya ang gumawa noon. Sumagot si Wool ng oo, at biglang may espada na agad sa kanyang leeg. Hindi man lang niya nakita kung kailan ito inilabas at namangha siya sa bilis ng galaw ng lalaki. Kinabahan si Wool, iniisip na baka nagkamali siya. Alam niyang hindi siya pwedeng lumaban pabalik dahil para sa mga nakamaskarang ito, isa lang siyang pawn na hindi nila pagdadalawang isipang saktan. Ibinaba ng lalaki ang espada at sinabi na ang isang assassin ay hindi dapat nag-iiwan ng anumang ebidensya, anuman ang mangyari. Ang pagbali ng braso ay nagbubunyag kung sino ka. Gusto niyang tandaan iyon ni Wool sa susunod. Napabuntong hininga ng maluwag si Wool habang umaalis ang nakamaskarang lalaki.
Pagkalipas ng 6 na taon, naglalakad ang isa sa mga nakamaskarang lalaki sa nayon, hinahanap ang mga trainees na dapat ay nagtatago sa kanya. Nakita niya ang isa at sinabing kung totoong laban iyon, patay na siya. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paghahanap. Alam ng tagapagsanay na mahirap itago ng isang baguhang assassin ang teknik na turtle breathing, kahit nagaano pa siya kahusay. Ang teknik na ito ay para makihalubilo sa kapaligiran, pero kadalasan ay halata pa rin. Agad niyang naramdaman ang presensya ng isa pa, tanda ng isa na namang nabigong pagsubok. Patuloy siyang naglakad, sinusubukang hanapin ang huling tao sa lugar na iyon. Lam-Ingo-Linga ang nakamaskarang lalaki pero wala siyang makita. Naisip niya na baka nagkamali lang ang naglista at may sobrang bilang ng tao sa pagsubok. Tinawag niya kung may natitira pa, at sa kanyang pagkabigla, nandoon lang pala si Wool sa tabi niya, nagtatago sa harap mismo ng kanyang mata. Hindi makapaniwala ang lalaki na hindi niya ito napansin. Matagumpay na natapos ni Wool ang pagsubok at humiling ng pahinga. Pinayagan siya, pero hindi pa rin makapaniwala ang tagapagsanay. Pagbalik ni Wool sa bahay, nasalubong niya sina San at ang iba pa. Tuwang-tuwa si San na makita siya at tinanong kung anong ginagawa niya. Napailing lang si Wool sa mga kalokohang ginagawa ni San at sinabi na baka makalimutan na niya kung ano ang totoong itsura ng mukha nito. Umismid lang si San, sinabing hindi naman mahalaga yon dahil nakakulong pa rin sila doon. Pero sumabat si Yo at binanggit na gumaganda na ang pagkain. Pakiramdam niya malapit na nilang matapos ang kanilang misyon. Habang nagpapatuloy ang kwento, makikita natin ang unang espada na nakaupo, pagod na at walang suot na maskara. Hindi niya maiwasang balikan ang lahat ng nagbago sa kuweba sa nakalipas na 6 na taon. Nakapagsanay sila ng 30 sa 300 katao upang maging mga assassin, at iniisip niya na sa mapanganib na mundo ng Jiangho, kahit sino sa kanila ay pwedeng pumatay sa kanya anumang oras. Pakiramdam niya na uubos na ang kanyang oras at nagiging emosyonal siya tungkol dito. Dumating ang ikalawa at ikatlong espada, at tinanong siya kung bakit wala siyang maskara. Sumagot siya na nakakainis na ito pagkatapos ng 6 na taon, at sinabihan silang pwede na rin nilang alisin ang kanilang mga maskara. Naupo silang magkasama sa mesa, nagdiriwang habang natatapos na ang kanilang panahon sa kuweba. Isang huling misyon na lang ang natitira upang ipadala ang mga trainees sa kanilang pagpatay, at malapit na nilang makamtan ang kalayaan. Tinanong ng unang espada kung kamusta na ang mga trainees. Sinabi ng ikalawang espada na napakahusay nila, at ang ilan ay mas magaling pa sa mga instructor. Nakakalungkot lang daw na itapon na lang sila matapos gamitin ng isang beses, pero iginiit ng unang espada na kailangan iyon. Ganun talaga ang istruktura ng kanilang misyon. Handa na siyang simulan ang huling yugto at inilapag ang 3 journal sa mesa. Tinawag nila ang mga trainees at ipinaliwanag ang plano. 3 sa kanila ang matututo ng isang teknik sa martial arts, at ang natitirang 27 ay kailangang patayin ang 3 iyon kapag natutunan na nila ito. Mabigat ang pakiramdam sa grupo habang tahimik na nagrereklamo ang lahat kung gaano ka-injusto na kailangan na naman nilang maglaban-laban. Sabi ng mga nakamaskara na ito na ang huling pagsasanay, at pagkatapos nito, hindi na nila kailangang pagdaanan ulit ito bago umalis sa lugar na iyon. Nagsisimula ng pagdudahan ng grupo kung totoo ba ito. Iniisip niyo na baka kasing dali lang nito ang pagpayag na makalabas sa kalayaan ang 3 sa kanila. Habang malalim na nag-iisip si Wool sa susunod nilang hakbang. Kung kukunin mo ang teknik na iyon sa martial arts, tandaan mong magiging target ka ng iba, at malamang na mas advanced pa ang mga teknik na matututuhan mo kaysa sa mga alam mo na ngayon. Biglang nagsalita si Wool at voluntaryong nagpresenta na unang sumubok, halatang nagiging sakam. Hindi makapaniwala si Yo at tinanong si Wool kung gusto ba niyang maging scapegoat. Sumagot si Wool na tanging panahon lang ang makakapagsabi kung magiging scapegoat ba siya o kung siya ang may tamang plano. Binalaan siya ng isang babae na mag-ingat dahil siya na ngayon ang pangunahing target ng lahat. Lumipas ang panahon, at napansin na bumagsak na ang pangalawang taong gustong matuto ng martial arts. Matapos piliin ni Wool na tanggapin ang hamon, wala nang ibang sumubok kaya't napilitan ang grupo na magbunot ng kapalaran. Masama ang loob ni Song sa ginawa niya, pero wala naman siyang ibang pagpipilian. Si Wool na lang ang natitirang nakatayo sa 3 kailangang magtagumpay. Bumalik si Song sa grupo at tinanong ni Min tungkol kay Wool.
Matagal-tagal na rin mula nang huli nilang makita ito at curious sila kung nakatakas ba siya. Medyo nag-aalala si Yo at binanggit na huling beses niyang nakita si Wool ay ilang araw na ang nakakalipas noong sila'y nagsasanay. Matindi ang naging session nila at akala niya alam na niya kung gaano kahirap ang kanilang huling kalaban. Iniisip ni Sam na baka mas madali na lang alisin ang mga instructor kaysa harapin si Wool. Sumang-ayon si Song sa ideya pero pakiramdam niya na baka may inilagay na limitasyon o restriction sa kanila ng mga totoong pinuno. Idinagdag niyo na saka na lang nila aasikasuhin ang mga restriction, at dapat munang ituon ang pansin sa paghahanap kay Wool. Umalis na sila sa kuweba, at sa buong panahon na iyon, pinagmamasdan lang sila ni Wool. Nabigla siya nang marinig na pinag-isipan nilang sugurin ang mga instructor kaysa siya. Napagtanto ni Wool na baka hinahanap na rin ng mga instructor ang iba pa, at imposibleng hindi nila narinig ang usapan. Iniisip niyang ito na ang pagkakataon niya para tuklasin ang katotohanan. Pumunta si Wool sa base ng mga tunay na pinuno. Maraming gwardya pero kumpiyansa siyang kakayanin niya. Inisip niyang kung pagsasamahin niya ang teknik ng turtle breathing at thunder splitting, makakakilos siya ng hindi napapansin. Naglakad siya sa tabi ng mga gwardya na parang walang nangyayari. Pumunta siya sa pinakamalalim na bahagi ng base, iniisip na nandoon ang hinahanap niya. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob. Nagsimula siyang maghanap ng mga palatandaan para matuklasan ang mga sekreto. Gusto niyang malaman kung bakit pinipilit silang maging mga asasin at kung sino talaga ang nasa likod nito. Habang nagsisiyasat, nakita niya ang isang gintong tubo. Binuksan niya ito at natagpuan ang isang scroll na naglalaman ng kanilang misyon. Patayin si Wag Ong Song sa loob ng 7 taon at makakakuha ng gantimpalang 500,000 yang. Hindi siya makapaniwala at labis na nagtataka kung gaano kahalaga si Wag Ong para sanayin ang mga asasin sa loob ng 7 taon. Pinipilit niyang intindihin kung paano naging sulit ang pagpatay sa 270 katao para lang sa buhay ng isang tao. Bigla niyang narinig ang mga yabag ng paparating at napagtantong kailangan na niyang umalis agad. Mabilis na bumaba sa pasilyo ang unang espada. Agad niyang napansin na may pumasok sa silid nang buksan niya ng malakas ang pinto. Sinubukan ni Wool na linisin ang ebidensya pero medyo magulo pa. Pumasok din ang ikalawa at ikatlong espada sa base at nasalubong nila ang unang espada. Nagpapanik ang unang espada dahil may nakapasok na hindi nila namalayan, at kailangan nilang malaman kung sino ito bago makalayo. Nag-isip-isip sila kung sino kaya ang may kakayahang gawin yon, pero napagtanto nilang walang ibang kasing galing ni Wool. Samantala, hindi nila alam na si Wool ay nagtatago lang sa itaas nila. Gulat na gulat sila na naglakas loob si Wool na pasukin ang kanilang base kahit na alam niyang hinahanap siya ng lahat. Pinag-usapan nila kung paano siya parurusahan, pero nag-aalala sila na baka magsimula ito ng isang pag-aalsa. Sa huli, iniisip ng unang espada na wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang health root. Nagulat ang ikalawang espada at sinabi na dapat itong gamitin bilang huling opsyon lang. At ipakita sa kanila kung sino talaga ang may kapangyarihan. Sinisigurado ng unang espada kung sang-ayon ang lahat sa plano, at tumanggo naman ang ikalawa at ikatlong espada bilang pagsang-ayon. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo na ang unang espada sa gilid ng bangin. Wala pa ring ideya ang mga nagsasanay kung ano ang susunod na mangyayari dahil abala pa rin sila sa paghahanap kay Wool. Wala ni isa sa kanila ang nakakahanap sa kanya, kahit na ang pinakamagagaling nilang taga-subaybay. Bigla na lang, may narinig silang tunog mula sa isang instrumento. Tumama ito sa kanila na parang isang mabigat na hampas, dahilan para agad silang bumagsak sa lupa, humihiyaw sa sakit. Sumisigaw si Min ng tulong, pakiramdam niya ay parang nalalason siya ng tunog. Nakahandusay sa lupa at lumuluha, nararamdaman ng lahat na parang nasusunog ang kanilang katawan nang biglang lumitaw si Wool. Hindi siya nakakaramdam ng kahit anong sakit at napagtanto niyang na-trigger nila ang restriction. Nilaybot ni Wool ang paningin at nakita niyang lahat ay nahihirapan. Nagsimula siyang magduda kung bakit siya lang ang hindi tinamaan. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari, kaya't sinubukan niyang gumamit ng internal energy infusion kay Min. Mapanganib ito, pero dapat mas madali dahil pareho silang nagsanay sa thunder splitting cultivation technique. Sinuri ni Wool si Min at nakita niyang maayos naman ang kanyang internal energy, walang kahit anong problema. Patuloy siyang naghahanap ng pagkakaiba nila.
Pareho naman silang kumakain ng parehong pagkain, nakatira sa parehong lugar, at nagsasanay ng parehong martial arts. Saka siya natauhan. Marahil ang tanging dahilan ng kanilang pagkakaiba ay ang lason. Tila ito'y may kinalaman sa lason, at doon niya naintindihan kung bakit hindi siya nakakaramdam ng sakit. May resistensya na siya sa lason matapos siyang makagat ng ahas ng maraming beses. Iniisip pa rin ni Wool kung paano nila nagawang kontrolin ang 27 katao ng sabay-sabay. Pinag-iinalaan niyang nilagyan nila ng sumpang lason ang pagkain at ginagamit ang tunog upang ito ay ma-activate. Narinig niyang tinatawag siya ng iba, kaya kailangan niyang kumilos ng mabilis. Nagdesisyon si Wool na huwag tumakbo dahil ayaw niyang ipaalam na may resistensya siya. Gusto pa rin niyang panatilihing lihim ang kanyang kakayahan, kaya bumagsak siya sa lupa at nagkunwaring nasasaktan. Natagpuan siyang nakahandusay, at may tumawag sa unang espada. Hinugot nito ang kanyang espada at agad na ibinaba patungo kay Wool, hinihingi kung ano ang ginawa niya sa kanyang silid. Binanggit din niya na napakagaling ni Wool sa pagtatago ng kanyang tunay na kakayahan. Itinaas ng unang espada ang kanyang espada, sinasabing mas mabuti nang tapusin na ang istorbo ngayon. Ngunit biglang pumagitna ang ikalawang espada, sinabing huwag munang ituloy. Ipinaliwanag niyang kailangan pa nila si Wool para tapusin ang misyon dahil siya ang pinakanatatangi sa mga nagsasanay. Naiinis ang unang espada at iginigiit na sapat na ang ibang trainees pero alam nilang hindi iyon totoo. Iminungkahi ng ikalawang espada na maaari nilang gamitin ang plauto upang makontrol si Wool, dahil sa tingin nila ay wala itong laban sa sumpang lason. Nagustuhan ng unang espada ang ideya at inutusan ang mga nakamaskara na bigyan ang lahat ng lunas. Bumuti na ang pakiramdam ng lahat matapos uminom ng antidote, pero hindi pa rin nila maintindihan ang nangyari. Lumapit ang unang espada at sinabing ang lahat ng sakit na iyon ay dahil kay Wool. Kung hindi siya sumingit sa base nila, hindi nila ito naranasan. Binalaan niya silang kung may magkamali ulit, dapat nilang alalahanin kung gaano kasakit ang pinagdaanan nila. Makalipas ang ilang sandali, iniisip ni Wool ang mga pangyayari. Naalala niya kung paano. Inakala ng mga tunay na pinuno na wala siyang laban sa lason, pero natutuwa siyang ang kamandag ng ahas ang nagpawalang bisa sa sumpang lason at nakatulong sa kanya upang maiwasan ang restriction. Muli niyang narinig ang mga paparating sa pasilyo. Si Min at ang iba pa ay hinahanap siya, at hindi makapaniwala si Yo na gugustuhin ni Wool na manatili sa isang maduming lugar tulad nito para lang magsanay. Iniisip ni Yo na wala namang ibang pagpipilian si Wool kundi magtago, lalo na't isinisi sa kanya ng lahat ang nangyari. Naiinip na si San at sumigaw, tinatawag si Wool. Biglang lumitaw si Wool mula sa kung saan at tinanong sila kung bakit nila siya hinahanap. Nagulat ang lahat dahil sa kanyang biglaang pagdating, at inulit niya ang tanong. Binanggit ni Yo ang restriction, sinasabing wala siya nang mawala ng malay ang lahat pero lumitaw siya agad matapos silang magising. Napansin niyang halos hindi naapektuhan si Wool ng restriction. Habang iniisip ni Min ang sakit na naramdaman niya noon, naalala niyang may isang tao ang nagbahagi ng kanilang lakas sa kanya. Hindi niya maiwasang magduda kung si Wool nga ba ang tumulong sa kanya. Sa huli, inamin ni Wool na alam niya kung ano ang nangyayari. Sinabi niyang lubos niyang nauunawaan ang mga limitasyong itinakda sa kanya. Patuloy na humihingi ng sagot si Yo, pero nag-aalinlangan si Wool. Iniisip kung bakit pa niya sila tutulungan at ano ang mapapala niya. Sa tindi ng kanyang galit, sinabi niyang hindi ito ang tamang paraan ng pagtrato sa isang kasamahan. Biniro ni Wool na ang tunay na magkakasama ay hindi dapat nag-aaway na may ganitong klase ng galit. Nakuha naman ni San ang punto ni Wool at nangakong tatrituhan siyang kaibigan, anuman ang mangyari. Kita ng lahat na hindi ito lubos na taos puso, kaya sinabi ni Wool na kailangan pa niyang patunayan ang sarili para makuha ang tiwala ni San. Pinuri niya si Wool sa husay nito sa paggawa ng maskarang seda at sinabing magiging malaking tulong ang isang taong tulad niya. Inalok niya si Wool na sumali sa floral performance troupe kapag nakalaya na sila at sinabing handa siyang tumulong. Binanggit ni Yo na kung susuporta si Wool, kikilalanan niya itong kaibigan at nangangakong hindi siya masamang tretuhin ng kanyang grupo. Medyo nakaramdam ng pagkaiwan si Min kaya agad niyang sinabi na kailanman ay hindi niya tatalikuran si Wool. Dahil sa inip sa mga kasinungalingan, biglang ibinunyag ni Wool na ang restriction ay isang sumpang lason. Nang tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin,
Ipinaliwanag niya na silang lahat ay nolason ng isang uri ng organismo na karaniwang nananatili lang sa kanilang katawan. Ang problema ay nag-aaktibo ito kapag naririnig ang tunog ng health float, pinapakawala ng lason na dumadaloy sa kanilang dugo at sinisira ang kanilang mga laman loob. Tinanong niyo kung paano nagagawang tiisin ni Wool ang lason. Ipinaliwanag ni Wool na likas siyang may resistensya rito kaya hindi siya masyadong naaapektuhan. Sinabi niyang naibigay na niya ang lahat ng impormasyong kailangan nila at kaya na nilang alamin kung paano tatanggalin ang sumpang lason ng sila-sila lang. Hindi siya masyadong interesado na sabihin ang buong katotohanan dahil maaaring maging mas komplikado ang sitwasyon. Pinahalagahan niyo ang impormasyon at sinabing maaari siyang lumapit kung sakaling mangailangan siya ng tulong. Sinabi ni Wool na baka nga magamit niya ito balang araw, at naghiwalay sila ng landas. Pinatigil siya ni Min at ibinunyag ang totoong pangalan niya, Liesl Min. Medyo naguluhan si Wool kung bakit niya ito kailangang malaman, pero hiniling lang ni Min na tandaan niya ito. Inihayag ng unang espada na aalis na sila sa kuweba sa wakas. Tuwang-tuwa ang mga trainees ngunit may bahagyang pag-aalinlangan pa rin. Tinawag niya si Yo at itinakdang siya ang mamumuno sa kanilang paglabas. Alam ni Yo kung ano ang gagawin niya, at saka bumaba ang isang basket mula sa kisame. Habang paalis ang mga tunay na pinuno, hindi nila maiwasang mag-isip kung ilan sa mga trainees ang makakaligtas. Sinanay nila ang mga ito ng husto, ngunit ngayon ay haharap sila sa isang mandirigmang pambihira, ang pinakamagaling sa Jiangho. Nakaramdam ng ginhawa ang unang espada. Dahil sa wakas ay tapos na ang kanyang trabaho at maaari na siyang magretiro. Nakalabas na rin ang mga tunay na mandirigma, at labis ang kasiyahan ng mga trainees dahil matagal na nilang inaasam ang araw na ito. Humakbang si Yo at sinimulang buuin ang plano ng pagtakas. Naramdaman ni Wool ang ginhawa ngunit hindi niya maiwasang magduda na parang napakadali ng lahat. Lumapit si Yo kay Wool at tinanong kung handa na siya sa kanilang misyon. Sumagot si Wool na handa na siya at binanggit ang sumpang lason. Sinabi ni Yo na na-detoxify na sila dahil sanay si Min sa ganitong klase ng bagay. Karamihan sa iba ay nakalabas na kaya sinabi ni Yo na oras na rin nilang umalis. Huling beses bumaba ang basket at sumakay sila rito. Habang umangat, tumingin si Wool pababa sa lugar na tinirhan niya sa loob ng 7 taon. Napakalalim nito na parang impyerno na rin. Nang papalapit na sila sa labasan, inisip ni Wool na haburin ang kanyang manggas. Kailangan nilang takpan ang kanilang mga mata dahil matagal na silang hindi nakakita ng sikat ng araw. Nakuha naman ito ng iba at ginawa rin nila. Palakas ng palakas ang liwanag habang paakyat ang basket, ngunit sa wakas ay nakalabas din sila. Habang sinusubukan nilang pagmasdan ang paligid, may isang lalaki na lumapit sa kanila at mayabang na nagsabing mukhang maganda ang kinalabasan ng kanilang produkto. Hindi pa lubos na nakakakita si Wool, pero binanggit ng lalaki na tiyak na matutuwa ang nagutos sa kanilang bagong mga mamamatay tao. Kahit hindi niya pa ito lubos na nakikita, napansin ni Wool na ang boses ng lalaki ay walang kahit anong emosyon. Ramdam ni Wool na mataas ang ranggo ng lalaking ito sa paraan pa lang ng kanyang pagsasalita. Naisip niyang marahil ito ang kapitan ng grupo ng Blood Phantom. At tama nga siya, dahil ang lalaking ito ay si Zuyong, ang kapitan. Inutusan ni Zuyong ang lahat na maghanda na papunta sa Clearwind Manor. Pasimpleng tumingin si Wu pabalik kay Zuyong habang sila'y papunta sa karwahe. Inukit niya sa kanyang isipan ang boses nito. Pagdating nila sa manor, sinabi ni Zuyong sa mga trainees na ito ang lugar kung saan nila unti-unting makikilala ang mundo sa labas. Pinayuhan silang huwag pakakampante, dahil kung magkakamali sila, siya mismo ang haharap sa magiging resulta. Napunta si Wool sa isang silid kasama sina Shinnok at San. Sinabi niya sa kanyang bagong mga kasama na maghuhugas siya sa balon. Matapos ang isang malinis na paliligo, pakiramdam niya ay sariwa siya at nagdesisyong magpahinga sa damuhan, ninanamnam ang kagandahan ng paligid. Sa sobrang ganda ng tanawin, nakatulog siya sa labas at nagising sa isang napakagandang umaga. Abala ang ibang trainees sa pagtitingin sa isang bulaklak na ngayon lang nila nakita. Hindi sila makapaniwala na muli silang makakakita ng kagandahan tulad nito. Habang nagdiriwang ang mga trainees, sakto namang dumating ang kapitan upang sirain ang kasiyahan.
Mula sa kanyang mga kamay, inihulog ni Zuyong ang ilang sandata sa harapan nila at sinabing malapit na nilang matanggap ang mga ito. Maliwanag niyang sinabi na kailangan nilang ingatan ang mga iyon dahil gagamitin na nila ito sa lalong madaling panahon. Ilang sandali pa, nakipagkita si Ji-yuan sa unang espada sa palasyo upang pasalamatan ang kanyang tiyuhin sa lahat ng pagsisikap nito. Sinabi ng unang espada na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Binanggit ni Ji-yuan na ang Blood Phantom Group ay umunlad dahil sa pagsisikap ng unang espada at tinanong kung paano niya maipapakita ang kanyang pasasalamat. Sumagot ang unang espada na wala nang kailangang pabor. Kung hindi dahil sa dating pinuno, baka patay na siya ngayon. Inalok ni Ji-yuan ang kanyang tiyuhin ng pagkakataong magretiro, pati na rin ang pangalawa at pangatlong espada. Ito ang mga salitang hinihintay ng unang espada sa loob ng 7 taon. Pagkatapos, inamin niya sa kanyang pamangkin na masyadong magagaling ang mga trainees para lang gamitin ng isang beses at itapon. Pareho naman ang paniniwala si Zhu Yuang, ngunit sinabi niyang wala siyang magagawa. Dito na dapat matapos ang kaugnayan nila sa mga trainees. Tinanong ng unang espada si Zhu Yuang kung alam ba niya kung sino ang nagbigay ng misyon. Sinabi ni Zhu Yuang na hindi niya alam, ngunit wala namang dahilan para questionin ang isang taong handang magbayad ng 500,000 yang para sa isang utos. Nakikita ni Zhu Yuang ang Blood Phantom Group bilang susunod na pinakamalakas na organisasyon ng mga mamamatay tao. Kapag nagtagumpay sila rito, siguradong malalampasan nila ang White Spirit Group. Matapos ang pagpupulong, naghahanda na si Wool para sa kanyang misyon kasama sina San at iba pang mga assassin. Tinanong siya ni San kung kinakabahan siya, at inamin ni Wool na medyo tensyonado siya. Pero dahil matagal na silang magkasama, alam ni San kapag hindi nagsasabi ng totoo si Wool. Sa tingin ni Wool, si San ang mukhang kinakabahan dahil hindi ito tumitigil sa pagsasalita. Siyempre, agad na nagdepensa si San. Sinabi niyang gusto lang niyang makaganti sa pinagdaanan niya sa loob ng 7 taon. Nag-aayos na ng gamit ang grupo ng mga assassin para sa kanilang misyon. Ipinabatid sa kanila na palihim silang pupunta sa isang bagong lokasyon. Ito ang mismong bagay na matagal nang hinihintay ni Wool. Lumabas sila sa gabi, sinusundan ng pang-4 na espada. Sinusubukan ng mga bagong recruit na makasabay sa kanya, at labis siyang humanga. Malinaw na mahusay ang naging pagsasanay sa kanila. Sayang lang kung matatapon lang sa wala ang kanilang talento. Sa wakas, nakarating na sila sa kanilang target na lokasyon, at sinabihan sila ng pang-4 na espada na magtago muna sandali. Nagsimula siyang ipaliwanag ang misyon. Sinabi niyang kapag nakaakyat sila sa bundok, makikita nila ang isang manor na kapareho ng tinirhan nila sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng mga gusali, nandoon ang taong pakay nila. Nasa loob siya ng Bright Moon Palace. Sabik na ang mga assassin na simulan ang operasyon dahil kabisado na nila ang lugar na ito. Si Wool lang ang nakakaalam sa grupo na ang target nila ay si Wugon. Samantala, isang babaeng nagngangalang Yang ang tila malalim ang iniisip habang pinagmamasdan ang mga bulaklak. May isang bulaklak na umagaw ng kanyang pansin. Nang inabot niya ito upang hawakan, bigla na lang itong naglaho. Naguguluhan pa rin si Yang sa nangyari nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Si Seal iyon, ang pinuno ng MA sect. Tinanong ni Ran kung anong ginagawa ni Yang sa labas ng mag-isa. Ibinabalang ni Yang ang balikat at sinabing ninanamnam niya lang ang sariwang simoy ng hangin. Tinanong siya ni Ran kung may dinadala pa siyang sama ng loob. Sumagot si Yang na hindi iyon ganoon ka-simple, ngunit nasa panganib ang kanyang buhay dahil sa utos na ito. Sa totoo lang, mas gugustuhin pa niyang hindi na lang makisali rito. Nainas si Ran at hindi nagustuhan ang pag-uugali ni Yang. Ipinaalala niya kay Yang na siya ang tumulong sa kanya noong wala pa siyang pangalan sa lansangan. Maliwanag niyang sinabi na huwag nang asahan ni Yang na basta na lang siya makakalaya matapos ang lahat ng nagawa niya para sa kanya. Nakaramdam ng lungkot si Yang at ayaw niyang magalit si Ran dahil hindi ito maganda sa kanyang kalusugan. Binanggit ni Ran na susundin na lang nila ang orihinal na plano kung wala silang matatanggap na tugon ngayong araw. Pumayag naman si Yang dahil lagi naman siyang handang sumunod sa kanyang Panginoon. Habang nag-uusap sila, biglang pumasok ang isang mensahero na may dalang kapanapanabak na balita. Ipinabatid niya kay Ran na natanggap na nila ang basbas para sa kanilang kahilingan.
Napakahalaga nito para sa sekta, at sinabi ni Ran kay Yang na ang kinabukasan ng kanilang sekta ay nakasalalay sa kung paano niya maisa sa katuparan ang kanilang plano. Sinigurado ni Yang na wala silang dapat ipag-alala. Hindi maiwasan ni Ran na makaramdam ng lungkot dahil kailangan niyang gamitin si Yang bilang isang pampulitikang kasangkapan sa halip na gawing tagapagmana. Tinanong ng mensahero si Ran kung ano ang gagawin nila sa isa pang usapin. Nagtaka si Ran kung ang tinutukoy ba nito ay ang target na nagkakahalaga ng 500,000 Yang. Tanging ang panahon lamang ang makapagsasabi kung ano ang tunay na plano ni Ran para sa Blood Phantom Group. Nagising si Wool, nagtataka kung umaga pa. Alam niyang mamaya pa sa gabi ang misyon, kaya may oras pa siya. Sinubukan niyang bumalik sa pagtulog pero may kakaibang pakiramdam siya. Bigla na lang, isang sibat ang bumagsak at tumama sa isa sa mga assassin. Nanlaki ang mata ni Wool na pagtanto niyang inaatake sila. Patuloy ang kwento, at nakikita natin ang isang mungheng nagngangalang Eugene na itinusok ang kanyang sibat sa lupa, sinusubukang alamin kung may kakaiba. Hinugot niya ang sibat at aksidenteng tinamaan ang isang assassin na nagtatago sa ilalim ng lupa. Dito niya nakumpirma ang kanyang hinala, may mga assassin na nagkukubli sa bundok. Agad niyang inutusan ang kanyang grupo na ipaalam na inaatake ang Ching-Cheng sect at utusan silang hanapin at lipulin ang mga sumasalakay. Alam ni Wool at ng kanyang mga kasamahan na nasa alanganin sila. Nagpasya silang ang pinakamainam nilang gawin ay makaalis agad para manatiling ligtas. Sinimulang itusok ng mga monghe ang kanilang sibat sa iba't ibang bahagi ng lupa, pilit na hinuhuli ang mga assassin gamit ang kanilang kasanayan. Masyadong napalapit ang isa sa mga monghe, kaya napilitan ang mga assassin na tumalon sa ere. Plano nilang maghiwa-hiwalay at muling magtipon kapag nakatakas na. Ngunit hindi sila basta-basta palalampasin ng mga monghe. Sinimulan silang habulin. Hinagis ni Jean ang kanyang sibat at tinamaan ang isang assassin. Agad siyang humingi ng isa pang sibat at inatake ang isa pang assassin. Nakakuha pa siya ng isa pang sibat at tinapos pa ang isa. Sa totoo lang, parang laruan lang ito para kay Jean. Isa-isang natutamba ang mga kasamahan ni Wool, at ngayon siya na lang ang natitirang assassin. Mabilis na inihagis ni Jean ang kanyang sibat papunta kay Wool, pero nasalo ito ni Wool sa ere at ibinalik ito ng may nakamamanghang bilis. Dumaan ang sibat sa pagitan ng ibang monghe at tumuloy papunta kay Jean. Napalingon ang mga monghe para tingnan ang lumilipad na sibat. Nakita ni Wool ang pagkakataon niyang umatake sa grupo ng mga mongheng pinakamalapit sa kanya. Napakabilis ng pagdating ng sibat kay Jean, halos daplis lang sa kanyang tainga. Lalo itong ikinagalit ni Jean, kaya inutusan niyang tugisin si Wool hanggang sa mawala ang kanyang buhay. Tubos na nalampasan sa bilang at wala ng kasama, napagpasyahan ni Wool na tumakas. Isang sugatang assassin ang nakahandusay sa lupa, nagmamakaawang huwag siyang patayin. Nilapitan siya ni Jean, ngunit sa halip na ipagkaloob ang awa, pinatay niya ito. Itinuro niya ang kamalian nito sa pagsubok na salakayin ang Ching-Cheng sect. Habang tumatakbo para sa kanyang buhay, iniisip ni Wool kung paano nalaman ng mga monghe ang kanilang kinaroroonan. Pinaghihinalaan niyang may nagkanulo sa kanila, pero siya lang naman ang nakakaalam ng tunay nilang pakay. Posibleng ang pang-apat na espada o isa sa mga tauhan nito ang nagbunyag ng impormasyon. Baka sinadya nilang magpaiwan bago mangyari ang pag-atake. Malinaw na may mas malaking plano sa likod ng lahat ng ito. Naabutan ng mga monghe si Wool at tinamaan siya ng 2 palaso. Bumagsak siya ngunit pilit na bumangon. Hindi siya nagtiis ng 6 na taon sa ilalim ng lupa para lang mamatay ng ganito. Nagsimula siyang magduda kung may kaguluhan sa loob ng Blood Phantom Group o kung nagbago ng isip ang taong nag-utos sa kanya. Ang tanging alam niya ngayon ay iniwan na siya ng Blood Phantom Group. Nakarating siya sa dulo ng daan at kailangang magtago, ngunit nag-iiwan siya ng bakas ng dugo. Isa sa mga monghe ang naghanap ng palatandaan ng kanyang kinaroroonan, pero bigla siyang bumagsak mula sa puno at inatake ito. Ngayon, mag-isa na lang siya, hinahabol ng napakaraming monghe. Wala nang ibang pagpipilian, kaya tumalon siya sa ilog. Pagkalabas mula rito, may nakita siyang mensahe sa isang bato. Sinabi nitong lumakad siya ng 400 metro pahilaga. Nagpatuloy siya sa daan at nakatagpo ng isa pang mensahe na may mas maikling distansya. Napagtanto niyang papalapit na siya sa kanyang destinasyon.
Dahil sa bakas ng dugo sa mga bato, iniisip niyang baka sugatan ng husto ang taong nagsulat ng mga mensahe. Ngunit sa malayo, naririnig niyang may mga taong naghahanap sa kanya. Nagsimula siyang maghinala, baka isa itong bitag. Napansin niyang hindi bababa sa 7 magkakaibang pangkat ang sangkot, batay sa mga unipormeng nakita niya. Bigla niyang naramdaman ang paparating na panganib kaya napayuko siya sa lupa upang maiwasan ang paparating na pag-atake. Nakatingala siya at nakita si Min. Hindi niya namalayang si Wool na pala ang tinatakbuhan niya. Labis ang tuwa niyang makita ito, pero malubha ang kanyang sugat at bigla siyang bumagsak. Sinubukan siyang saluhin ni Wool pero hindi siya umabot. Sa dami ng dugong nawawala kay Min, iniisip na ni Wool na baka hindi na siya makaligtas. Tinanong niya kung nasaan ang iba, at sagot ni Min, karamihan ay wala na. Gusto ni Wool malaman kung anong nangyari kina Yo at Song pero sinabi ni Min na wala siyang ideya. Nagkahiwa-hiwalay sila. Naalala niyang sila ang unang humakbang at nagsabing tumakbo ang lahat habang sila ang magtatanggol. Tunay silang mga pinuno hanggang sa huli. Punong-puno ng emosyon si Wool habang nakikita ang kanyang mga kaibigan na nagbuwis ng buhay. Dahan-dahan niyang inihiga si Min at sinabing kaunti na lang ang oras niya. Tinanong niya kung natatakot ba itong mamatay, kung gusto pa nitong mabuhay. Sinabi ni Min na gusto pa niyang mabuhay at tinanong kung kaya siyang tulungan ni Wool. Ngunit sagot ni Wool, hindi niya kaya. Umiti si Min at sinabing kaya handa na siyang sumuko. Alam niyang hindi nakakayanin ng katawan niya. Masaya na siya na hindi niya kailangang pagdaanan ito ng mag-isa. Hiniling niya kay Wool na manatili sa tabi niya hanggang sa huli. Pidgel ang luha, nangako si Wool na hindi siya aalis. Hindi makapaniwala si Min na ganito natapos ang lahat matapos ang pinagdaanan nila para lang mabuhay. Gusto niyang malaman kung sino ang may kagagawa nito at bakit ganito sila kinalaban. Umaasa siyang maranasan din ng taong may pekano nito ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Sinabi ni Wool na ang lahat ng ito ay tungkol kay Wagon. Nagtaka si Min at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pinaliwanag ni Wool na si Wagon ng Ching Cheng sect ang pakay nila. May isang taong umupo sa Blood Phantom Group para patayin siya. Kaya sila kinidnap at sinanay bilang mga assassin. At ngayong wala na silang silbi, tinatanggal na lang sila. Sabi ni Wool, kung makakaligtas siya rito, hahanapin niya kung sino ang Sumire sa kanilang buhay. Wala siyang balak sumuko, hahamakin niya ang lahat kahit buhay niya pa ang kapalit. Hindi na halos marinig ni Min ang mga sinabi ni Wool, nararamdaman niyang nauubusan na siya ng oras. Hiniling niyang manatili si Wool sa tabi niya. Habang unti-unti siyang nawawala, hiniling niyang bigkasin ni Wool ang buong pangalan niya. Ginawa ito ni Wool, at nagpasalamat si Min. Ang tanging hiling niya lang ay marinig ang pangalan niya mula kay Wool bago siya lumisan. Habang umaangat ang kanyang espiritu, nangako si Wool na ipaghihiganti sila. Samantala, sa palasyo, binabasa ni Zhu Yuang ang isang liham. Sinabi ng pang-apat na espada na wala nang matatakbuhan ng mga assassin, nakulong na sila. Habang binabasa ni Zhu Yuang, nakita niyang sayang lang na itapon ang mga assassin pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila. Pero may dumating na balita, kinansela na ang kanilang misyon, kaya wala na silang silbi. Nagtaka ang pang-apat na espada kung nangangahulugan ba ito ng panganib sa palasyo, pero tiniyak ni Zhu Yuang na hindi sila mahahanap. Mas mabuting manatili muna at maghintay hanggang hamupa ang panganib. Tinanong ng pang-apat na espada kung wala talaga siyang ideya kung sino ang nagbigay ng utos. Sagot ni Zhu Yuang kaya niyang hulaan pero may mga hangganang hindi dapat lampasan. Hindi siya nag-aalala dahil nagpadala na ng mensahe ang nag-utos kaya ayos lang. Pero nang tingnan ng pang-apat na espada ang mensahe, bigla itong nataranta. May halong trakang incense ang liham na trace na sila. At sa isang iglap, bumagsak ang isa sa kanila. Sinalakay ang palasyo. Lumapit ang unang espada, binalaan ang mga sumasalakay na umatras dahil wala silang laban. Pero hindi umatras ang kalaban. Sa halip, may sumigaw na patayin ang lahat ng assassin at baliin ang kautusan. Sinabi ng pang-apat na espada kay Zhu Yuang na kailangan nilang tumakas, pero tumanggi si Zhu Yuang. Hindi siya maaaring umalis dahil siya mismo ang pakay nila, hindi siya basta makakatakas. Galit na galit, sinabi ni Zhu Yuang na sumobra na sila. Kumanda siyang lumaban. Sumugod siya, pinapatay ang mga hamarang sa kanya ng walang kahirap-hirap.
Binalaan niya ang mga kalaban, kung kakagat sila, lulunukin din sila ng buo. Sinabi ni Zhu Yuang sa lahat na magtiis pa ng kaunti, pero bigla niyang narinig ang isang tinig mula sa malayo. Hindi mo na magagawa yan. Bigla na lang bumagsak ang isang nakamamanghang malakas na atake. Sinubukang harangin ito ng kalaban gamit ang isang mabigat na espada, pero hindi kinaya. Dumura siya ng dugo, umatras, at nayanig sa takot. Ramdam niya ang napakalakas na enerhiya. Sino ka? Isang babae ang piling na tumawa, tila naiinis na isang mababang asasin ang nagtanong ng pangalan niya. Habang lumalapit siya, biglang napagtanto ni Zhu Yuang kung sino siya. Zonghua, ang pusong lason na tagapagtapos ng buhay. Bago pa makapagtanong si Zhu Yuang kung siya ba ang nagbigay ng utos, pinutol siya ni Zonghua. Tumahimik ka kung ayaw mong tanggalin ko ang dila mo. Handa na siyang umatake. Sa wakas, napagtanto ni Zhu Yuang ang lahat. Ang nagutos ng lahat ng ito, ang taong nasa likod ng kanilang kapahamakan, ay mula sa Yaimei sect. Ngayon, pinagsisisihan niya na hindi niya mas lalong inimbestigahan kung sino talaga ang nasa likod nito. Ang pagkakamaling ito ang naging dahilan ng malaking kaguluhan, pero hindi siya babagsak ng mag-isa. Sawang-sawa na si Zonghua sa positibong pananaw ni Gu at muling umatake. Nagawang harangin ni Zhu Yuang ang atake at bumawi ng laban. Sumugod siya kay Zonghua, mabilis at matalim ang bawat hampas ng kanyang espada sa hangin. Sinalubong siya ni Zonghua, hinaharang ang bawat palo gamit ang matutulis na counterattack. Bumagsak ang mga kislap ng espada sa bawat sagupaan nila. Umuugong ang buong silid sa lakas ng kanilang laban, walang gustong bumigay. Sa wakas, sandali silang naghiwalay, parehong nakatayo sa kanilang pwesto, handang sumugod muli anumang saglit. Namangha si Zonghua sa kakayahan ni Gu. Masaya siyang naglalaban sila sa liwanag ng araw, wala siyang tsansang magtago sa dilim para gumawa ng pataksil na atake. Pero alam niyang kailangang matapos na ito. Desidido siyang tapusin si Gu kasama ang buong Blood Phantom Group. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang huling malakas na hampas. Sa pagkakataong ito, hindi na iyon napigilan ni Zhu Yuang. Alam niyang kaharap na niya ang kamatayan, at hindi niya mapigil ang mag-alala na baka ito na ang katapusan ng kanilang grupo. Pero naalala niya ang lahat ng hirap, dugo, at pawis na ibinuhos niya para itayo ang Blood Phantom Group upang tumapat sa White Spirit Group. Ang pag-iisip na iyon ang nagbigay sa kanya ng bagong lakas para lumaban. Nagpatuloy ang matinding sagupaan ni Zhu Yuang at Zonghua, parehong nagpapakawala ng mabibigat na atake. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, isang tao ang biglang sumugod at tinanggap ang ataking dapat sana ay para kay Gu. Biglang nagbago ang hangin sa paligid. Lahat ay natigilan. Walang nakakaintindi sa nangyayari. Pasigan na tinawag ni Zhu Yuang ang matandang guro, nalilito kung bakit niya ito ginawa matapos niyang hingi ng tulong ng grupo. Nangingilid ang luha niya, inaakusahan ng matandang guro ng pagtataksil, pero hindi na ito nagpaapekto at agad siyang pinutol. Nagkukunwaring walang alam, sinabi nitong tapusin na ang laban. Sa isang iglap, tinaga mula sa likuran ng unang espada. Bumagsak ito sa lupa, sumisigaw ng galit sa Yaimei sect. Sa kanyang huling sandali, napagtanto niyang simula nang maging pinuno nila ang matandang guro, masyadong mabilis lumakas ang puwersa nila. Pilit niyang tinatanong kung sino ang babaeng pumatay sa kanya. Yong, sagot nito. Sinabi niyang may narinig siyang isang alagad ni Ran na may pambihirang kagandahan at talento, kaya sigurado siyang siya iyon. Umiti si Yong at sinabing puro haka-haka lang ang lahat ng iyon. Habang nalalagutan ng hininga ang unang espada, natawa ito sa mapait na katotohanang sa dami ng taong napatay niya bilang isang assassin, hindi pala niya kayang talunin ang isang alagad ng Yaimei sect. Samantala, nagmadaling umalis siyang upang ipaalam sa kanyang kapatid na napatay na ang unang espada. Samantala, dinala ang pang-apat na espada sa harapan ni Ran. Isiniwalat ng mga bihag na siya ang nanguna sa pagdala ng mga bagong recruit sa Qingcheng Mountain. Tinanong siya ng matandang guro kung ilan ang dinala niya sa bundok. Sa halip na sumagot, nagtanong siya kung bakit ito interesado. Pinilit siya ng matandang guro, ngunit matigas siyang tumanggi. Bigla siyang nagsalita, sinasabing kahit alam niya, hindi niya ito ipapaalam, lalo na pagkatapos ng kaguluhang idinulot ng matandang guro sa kanyang palasyo. Natuwa ang matandang guro sa kanyang katigasan ng loob pero agad siyang pinahirapan. Sa gitna ng sakit, hindi niya napigil ang sabihin ang sagot.
28, aniya. Nakangiting nagtanong ang matandang guro kung ilan na sa kanila ang napatay. Sumagot ang isang babae, 24. Sinabi ng matandang guro na kailangang alisin kaagad ang natitirang 4. Habang nilalamon ng apoy ang palasyo, lumapit ang matandang guro kay Yang. Sinabi niyang may mahalagang papel ito ngayon. Dagdag pa niya, magpapadala siya ng mensahe sa Ching-Cheng sect upang itakda ang petsa ng kasal sa oras na hamupa ang lahat. Pinayuhan niya si Yang na maghanda sa puso at katawan para sa kasal. Lahat ng nangyayari ngayon ay mahalaga para sa kinabukasan ng kanilang sekta. Samantala, nasa bundok si Wall, pinagmamasdan ang mga monghe mula sa malayo. Mahigpit ang seguridad sa pasukan, kaya naisip niyang pumasok sa ibang paraan. Alam niyang handa silang mamatay bilang mga likas na kaaway ng Jianghu. Sa loob ng kanilang base, isang monghe ang naghahanda upang lumabas at kumuha ng mga halamang gamot. Pinayuhan siya ng kanyang mga kasama na mag-ingat, dahil masyado nang magulo ang mundo sa mga panahong ito. Pero kumpiyansa ang monghe na walang sinumang magtatangkang manggulo sa Ching-Cheng sect. Habang naglalakad siya mag-isa sa kakahuyan, bigla siyang inatake at sinakal ni Wool. Pilit niyang tinatanong kung sino si Wool, pero walang sinabi si Wool. Sa halip, inilabas niya ang kanyang espada. Sinugatan ni Wool ang monghe, at hindi makapaniwala ang monghe na may naglakas loob na umatake sa kanya sa mismong bundok na ito. Tinanong ni Wool kung miyembro ba siya ng Ching-Cheng sect. Tumango ang monghe, kaya binitiwan siya ni Wool upang makapagtanong pa ng iba. Hiniling ni Wool na sabihin niya ang pangalan niya. Sumagot ang monghe na siya si Dogen, isang alagad ng ikatlong henerasyon ng Ching-Cheng sect. Tinanong ni Wool kung anong klaseng tao si Wagon. Nagulat si Dogen at tinawag siyang Lone Star ng Ching-Cheng. Napakunot noo si Wool, interesado kung bakit ganon ang tawag kay Wagon. Ipinaliwanag ni Dogen na si nakatatandang kapatid na Wagon ang pinakamagaling na mandirigmang inilabas ng Ching-Cheng sect. Napag-aralan niya halos lahat ng kanilang martial arts at may kasanayang higit pa sa iba. Nabalitaan pa ni Dogen na kahit ang mga nakaraang maestro ng Ching-Cheng sect ay nagpapasa ng kanilang mga lihim na kaalaman kay Wagon. Napaisip si Wool habang iniisip kung paano lumalakas ang Ching-Cheng sect, at naunawaan niya kung bakit nila pinagbuhusan ng matinding pagsasanay ang ganitong klase ng malakas na kalaban. Nagmamakaawa si Dogen na palayain siya ni Wool dahil nasabi na niya ang lahat ng alam niya. Pero nang humarap siya kay Wool, nanlaki ang kanyang mga mata. Nagbabago si Wool. Biglang kinabahan si Dogen, hindi niya alam kung ano ang binabalak ni Wool. Pero nang tiningnan niya ulit ito, nakita niya ang sarili niyang mukha na nakatingin pabalik sa kanya. Nagsimula siyang matarante habang pilit inuunawa ang nangyayari. Ngunit nang magtagpo ang tingin nila, biglang nag-sink in ang katotohanan, gagayahin siya ni Wool. At nagkamali siya nang magtiwala sa isang assassin. Sa kampo ng mga monghe, nagulat ang mga gwardya nang makita si Dogen na bumalik agad. Sinabi niyang may nakalimutan lang siya. Pagpasok niya, parang ibang mundo ang kanyang nadarama. Dahil sa totoo lang, si Wool na ang nasa loob ng katawan ni Dogen. Palihim na gumalaw si Wool sa loob ng kampo, gamit ang kanyang turtle breathing technique para hindi siya mahalata. Hinanap niya ang kwarto ni Wagon at agad niya itong natuntun. Samantala, sa loob ng Shangqing Palace, may nagpapatuloy na pulong. Tinanong ng pinuno ng Ching-Cheng sect kung payapa na ba ang paligid. Sumagot ang kanyang pangalawang in command, si Wu Jin, na malapit na nilang matuntan ang mga assassin. Galit na galit ang pinuno, hindi siya makapaniwalang may naglakas loob na umatake sa kanilang sekta. Sinabi ni Jin na imposibleng nangyari ito nang walang isang taong nasa likod ng lahat. Tinanong siya ng pinuno kung may ideya siya kung sino iyon, pero umiling si Jin at sinabing wala pa silang malinaw na bakas. Nagpadala na siya ng ilang alagad upang mag-imbestiga. Muling nagsalita ang pinakamalakas nilang mandirigma, hindi niya matatanggap ang pangyayaring ito. Sisiguraduhin niyang hindi na ito mauulit. Sinabihan siya ni Jin na huwag masyadong mag-alala. Muling nagsalita ang pinuno, ipinaalala ang War of Heaven and Demons. Ikinwento niyang muntik nang bumagsak ang Jianghu noon nang halos sakupin ito ng Celestial Demon Union. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang pambihirang mandirigma na si Li Gok, na bumuo ng Providence Alliance. Nakiisa ang Shaolin Temple, Wuding Sect, at Mount Hua Sect, at matagumpay nilang nabawi ang kanilang dating kaluwalhatian.
Ngunit ang Ching-Cheng sect at Ma sect ay pinili na lamang magsara ng kanilang pinto at hindi lumahok. Kaya kahit tinaguri ang Great Family of Sichuan, ang Ching-Cheng at Ma, hindi pa rin nila matutumbasan ang iba sa tunay na lakas. Sinabi ng pinuno na kung gusto nilang makahabol sa iba pang sekta, hindi sila dapat maging kampante. Kailangan nilang pagbutihin pa ang kanilang pagsasanay. Sinabi ni Jean na hindi sila dapat magpanik, at kung magiging maayos ang lahat, makakabalik sila sa dati nilang posisyon sa loob lamang ng ilang taon. Sang-ayon naman dito ang pinakamalakas nilang mandirigma. Tinanong niya kung kumusta na si Wu Gan, ang anak ni Jean. Napansin niyang hindi na ito nagpapakita at tila naka-isolate habang nagsasanay. Sinabi ni Jean na nalulungkot siya dahil hindi niya napalaki ang kanyang anak sa paraang gusto niya. Pinagaan ng mandirigma ang loob ni Jean, sinasabing normal lang ito para sa isang batang katulad ni Wagon. Wala siyang dapat ikahiya sa mga bagay na tapos na. Nangako si Jean na aayusin niya ang sarili. Sabi naman ng mandirigma, anuman ang sabihin ng iba, hindi may kakaila na may tunay na talento si Wagon. Dagdag pa niya, kung maayos siyang mapapalaki ni Jean, siguradong makakasabay si Wagon sa mga tagapagmana ng 3 pinakamalalakas na sekta. Biglang sumabat ang pinuno ng sekta at binanggit niyang narinig niya na pumayag si Jean na ipakasal si Wagon sa isang babae mula sa Ain sect. Kinumpirma ito ni Jean. Iniisip ng pinuno ng sekta na hindi masamang ideya ang pagpapakasal sa loob ng Ain sect at tinanong kung alagad ba ni Ran ang magiging nobya. Sumagot si Jean na ito ang kanyang pinakabatang alagad. Dagdag pa niya, may mga bulong-bulungan na maganda at matalino ito, kaya maaaring bagay talaga sila ni Wagon. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang mga alinlangan dahil kay Ran. Gustong makipagsabayan ng matandang maestro sa Ching-Cheng sect, at kung magpapakasal si Wagon sa kanya, maaaring mapahamak sila sa huli. Dahil dito, tinanggihan ni Jean ang alok sa ngayon. Sinubukan siyang kumbansihin ng pinakamagaling nilang mandirigma, sinasabing hindi naman nila maaaring ituring na kaaway ang Yain sect habang nasa iisang teritoryo lang sila. Sa huli, si Wagon ang tanging pag-asa ng Ching-Cheng sect at nakakatanggap ito ng espesyal na pagtrato. Samantala, nasa labas si Wool, tinitingnan ang lugar ni Wagon sa unang pagkakataon. Kapareho ito ng itsura ng yungib sa ilalim ng lupa. Nakakandado ang harapang pintuan, pero alam ni Wool kung paano pumasok. Tumalon siya sa bubong pero bigla niyang narinig ang 2 lalaking paparating kaya mabilis siyang humiga at nagtago. Nag-uusap ang 2 monghe. Nagbubulungan sila na ginagamit lang daw ni Wagon ang kanyang isolation training bilang dahilan para makasama ang mga babae. Ang isa sa kanila ay nagtataka kung may alagad ba nilang nasa loob kasama ni Wagon, habang pinipilit naman ng isa na tumahimik siya. Hindi makapaniwala si Wool nang malaman niyang nagpapapasok ng babae si Wagon sa sekta. Para sa kanya, napakakakaiba ng ideyang may babae sa loob ng training hall ng espada. Habang papalayo ang 2 monghe, nag-isip sandali si Wool. Napagtanto niyang, saan ka man mapunta, laging may isang taong may itinatagong lihim. Pagsapit ng gabi, naghanda si Wool sa kanyang susunod na hakbang. Dali-dali siyang gumalaw sa gilid ng gusali at palihim na pumasok. Pero hindi niya makita si Wagon kahit saan. Kaya naisip niyang gumapang sa mga bentilasyon upang mahanap ito. Sa ibang kwarto, nagkalat ang mga espada. Sa ilalim ng isang vent, may isang lalaking nakahiga kasama ang isang babae. Sumilip si Wool at agad niyang nakilala ito, si Wagon. Sa unang tingin pa lang, alam niyang ibang antas si Wagon, malayo ang galing nito kumpara sa kapitan ng Blood Shadow Group. Pero sa huli, isa pa rin siyang tao. Kaya naisip ni Wool na kung tama ang pag-atake niya sa death pressure point, maaari niya itong pabagsakin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang isang lubod mula sa vent, maingat na inirurulyo ito palibot kay Wagon. Ngunit bago pa niya ito ganap na may tali, biglang nagising si Wagon. Alam ni Wool na wala na siyang oras. Agad niyang hinayla ang lubod. Nagsimulang mabulunan si Wagon habang hinihila paitaas, pero mabilis niyang ginamit ang kanyang kamay upang putulin ang lubod. Sa wakas, nakawala si Wagon. Tumayo siya sa harapan ni Wool at diretsyong tinanong kung sino siya. Sa halip na sumagot, inilabas ni Wool ang kanyang mga patalim. Sumugod siya kay Wagon pero hindi man lang ito kinabahan. Itinaas lang ni Wagon ang 2 niyang daliri at madaling hinarang ang pag-atake ni Wool, isang bagay na hindi niya inasahan.
Ngayon, si Wagon naman ang umatake. Walang awa nitong ibinuhos ang kanyang lakas sa isang suntok. Napaatras si Wool, nahihirapang tiisin. Ang matinding presyon mula sa kalabang kahit walang armas ay parang halimaw sa lakas. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng malay dahil sa tindi ng enerhiyang pinipilit niyang salagin. Hindi niya maunawaan kung paano nagagawa ni Wagon ang ganito nang walang kahit anong sandata. Alam niyang nauubusan na siya ng oras upang makatakas, lalo lamang lalala ang sitwasyon. Muling sinubukan ni Wool ang isang matalim na atake gamit ang kanyang espada. Pero muling tinihil ito ni Wagon gamit lamang ang dalawa niyang daliri. Sandaling nagkomento si Wagon sa kakayahan ni Wool, sinasabing magaling siya. Tinanong niya kung sino ang nagpadala sa kanya. Pero hindi makasagot si Wool, hindi siya makahinga. Napangiti si Wagon, nagbiro siya. Iniisip kung ang ama ng babaeng iyon ang nagpadala kay Wool. Napakunot noo si Wool, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Wagon. Tinututukan ng kwento ang buhay ni Wagon. Kahit natural na sa kanya ang martial arts, hindi naman talaga siya interesado rito. Unti-unti siyang lumayo sa pagsasanay hanggang sa isang araw, may babaeng nakakita kung gaano siya kagaling. Dati, isa siyang ganap na bayani, isang mandirigmang walang kapantay. Pero nagbago ang lahat nang makilala niya ang babaeng iyon. Mula sa pagiging alamat, naging isa na lang siyang lalaking habol-habol ang mga kasintahan ni Justin, tinatapon ang dangal niya na parang wala lang. Isang gabi, nakilala ni Wagon ang isang babaeng iba sa lahat. Hindi siya tulad ng mga karaniwang babaeng may interes sa kanya. Pero nauwi ito sa isang matinding pagkakamali, nalasing si Wagon, nawala sa kontrol, at may nagawa siyang hindi mapapatawad. Nasaktan niya ang babae sa pinakamalupit na paraan, at hindi nagtagal, winakasin nito ang sariling buhay. Bilang parusa, ipiniit si Wagon sa loob ng 1 taon. Walang laban, walang kasiyahan, puro walang katapusang pagsasanay. Nakakabagot, pero dahil wala siyang ibang magawa, isinagad niya ang sarili hanggang sa huli. Pagsapit ng 1 taon, umabot na sa ibang antas ang kanyang kakayahan. Ngayon, nakatitig si Wagon kay Wool, ang lalaking ginugol halos buong buhay niya para lang patumbahin siya. Pero iniisip ni Wagon na ipinadala si Wool ng ama ng babaeng iyon bilang paghihiganti sa kanyang kasalanan. Kaya agad siyang pumasok sa posisyon ng pakikipaglaban. Si Wool naman, walang ideya kung ano ang pinagsasabi ni Wagon. Ang tanging naiintindihan niya ay ang nakakahilakbot na enerhiyang bumabalot sa lalaki. Para itong isang matinding puwersa, tila punong-puno ng matatalim na espadang nakaumang sa kanya. Biglang sumugod si Wagon ng buong bilis, sunod-sunod ang kanyang mababangas na pag-atake. Ginamit ni Wool ang halos buong lakas niya para lamang salagin ang mga ito. Pero hindi humihinto si Wagon. Wala siyang habas sa pagbagsak ng kanyang mga suntok at sipa, pero maswerte si Wool na mabilis ang reflexes niya upang makaiwas. Sa isang iglap, nakalusot si Wool ng isang sipa, tumama ito sa ulo ni Wagon. Nainis si Wagon. Bumawi siya ng isang mabilis na kontra at pinatumba si Wool, kasabay ng pagtapon sa mga sandata nito. Akala ni Wool, tapos na ang laban. Pero nang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, mabilis siyang gamulong at kinuha ang isang patalim. Pinukol niya ito kay Wagon pero nasanggalang ito ng huli. Muling bumato si Wool ng sunod-sunod na blades, pero lahat ay walang silbi, madaling naitaboy ni Wagon ang bawat isa. Parang wala siyang magawa, pero hindi siya sumusuko. Bigla siyang naglabas ng isa pang atake, isang mabagsik na serye ng sword waves. 72 alon ng espada ang sabay-sabay na humagupit, parang isang dambuhalang tidal wave. Napatulala ang kalaban, hindi makagalaw sa bilis ng mga alon na tila wasak na delubyo. Napagtanto ni Wool na nasa panganib siya. Sumugod si Wagon papunta sa kanya, kaya agad siyang naglaho sa eksena at hinablot ang babaeng kasama ni Wagon bilang panangga. Napuno na si Wagon sa inis. Gamit ang kanyang natatanging teknik, nilamon niya pareho si Wool at ang babae sa isang nakakatakot na ipu-ipo ng espada. Sa isang iglap, sumulpot si Wool sa harapan mismo ni Wagon at nagpakawala ng matinding atake gamit ang kanyang espada. Habang tinatanggap ang atake, naalala ni Wagon ang aral ng kanyang mga guro tungkol sa sining ng pakikipaglaban. Sa anumang sandali, kailangang handa ka sa laban, ang sabi ng kanyang guro noon. Binalingan niya si Yo. Sa tamang panahon, malalaman natin kung tupa ka lang o isang lobo. Kasabay nito, isinagawa ni Wool ang kanyang lihim na teknik, ang natatanging
Galaw na natutunan niya para sa kanyang misyon. Sa wakas, nagawa niyang pigilan ang mga galaw ni Wagon. Hindi makapaniwala si Wagon. Si Wool, isang estranghero lang sa kanya, ay nagawang salagin ang isang lihim na teknik mula sa Ching-Cheng sect. Nagpakawala siya ng suntok matapos suntok, pero wala ni isa ang tumama. Napanganga siya sa pagkagulat. Hindi niya alam na pinag-aralan ni Wool ang teknik na iyon ng buong puso, na para bang nakasalalay rito ang kanyang buhay. May sarili mang estilo si Wool pero ito ang naging lihim niyang sandata. Sa sobrang kumpiyansa, ginamit niya ang Swift Mind technique upang maiwasan ang bawat atake ni Wagon nang tila naglalaro lang siya. Sa huli, nagtagumpay si Wool. Nagawa niyang ipaghiganti ang kanyang sarili at mapabagsak ang Blood Phantom Group. Ngayon, nagkagulo na ang buong Ching-Cheng sect. Nag-ingay ang mga kampana. Sa loob ng tirahan ni Wagon, hindi mapakali si Jin. Hindi niya lubos maisip kung paano ito nangyari. Sa gitna ng kaguluhan, nagkaroon ng ideya ang pinakamalakas na mandirigma ng sekta. Sinabi niya sa kanilang pinuno, kailangang alisin ang babaeng iyon. Nagulat ang sect leader. Papatawan natin ng parusa ang isa sa sarili nating mga alagad. Ipinaliwanag ng mandirigma na nakasalalay ang reputasyon ni Wagon. Kung malaman ng iba na may babae siyang kasama sa kanyang isolation training, parehong masisira ang kanilang pangalan. Tubos itong ikinabahala ng pinuno ng sekta. Ngunit, ayon sa mandirigma, wala nang saysay ang pag-aalala. Ngayon na wala na si Wagon, nalalagay sa panganib ang kanilang sekta. Kailangang kumilos sila agad. Kinala niya, may isang taong nagbayad sa assassin na ito. Isang taong gustong makita ang pagbagsak ni Wagon at ang kasiraan ng buong sekta. Ipinipilit ng mandirigma na hindi nila maaaring hayaan itong mangyari, anuman ang halaga. Ngunit habang iniisip ng pinuno ng sekta kung ano ang dapat gawin, nagsalita ang iba nilang mga kapatid. Sabi nila, gaano man kahalaga ang reputasyon ng sekta, hindi ito mas mabigat kaysa sa buhay ng isang tao. Ang pinakamalakas nilang mandirigma ay nagsasabing kung ganito ang takbo ng mga bagay, wala silang pag-asang mahigitan ang Shaolin o Wudang. Sa halip, lalo lamang silang mahuhuli, hanggang sa tuluyang maging isang walang kwentang sekta. Habang iniisip ng lahat ang sinabi niya, tumayo si Jin, hawak ang espada ng kanyang anak. Tumapit siya sa disipulo at sinabing, bilang kasapi ng kanilang sekta, dapat niyang maunawaan ito. Nagsimula nang umiyak ang disipulo, pero sinabi ni Jin na dapat ay tinulungan siya nito noon pa. Nagmakaawa siya para sa kanyang buhay, pero para kay Jin, huli na ang lahat. Biglang sumugod ang pinuno ng sekta kay Jin at galit na tinanong kung ano ang kanyang ginawa. Ipinaliwanag ni Jin na wala siyang ibang pagpipilian. Hindi lang basta isang mandirigma si Wu sa Ching-Cheng sect, siya ang lahat para kay Jin. Hindi niya kayang hayaang masira ang pangalan ni Wu. Handa siyang tanggapin ang anumang parusa para sa ginawa niya. Samantala, isang matandang maestro ang nakatanggap ng balita mula sa Yimi sect. Hindi siya makapaniwala. Talagang may assassin na nakapatay kay Wagon. Galit siya dahil hindi nila nahuli ang lahat ng assassin. Sira na ang plano niyang sakupin ang Ching-Cheng sect, dahil hindi na niya kailangang gamitin ang kanyang reserbang plano. Sinabi ni Jiangguo na kailangan nilang hanapin at patayin ang assassin, dahil baka may nalalaman itong mahahalagang lihim. Ipinahayag ng matandang maestro na humingi na ng tulong ang Ching-Cheng sect. Iniutos niya kay Jiangguo na tipunin ang lahat dahil kailangan nilang agad na ihanda ang inescapable net. Pagkatapos, tiningnan niya si Xiao at sinabing malamang ay nakahinga na siya ng maluwag, ngayong hindi na matutuloy ang kasal. Mabilis na sumagot si Sil na hindi siya masaya, dahil nawalan siya ng asawa. Hindi niya sigurado kung iniinsulto siya, pero nanatili siyang kalmado at lumabas ng walang imot. Sa isang liblib na bayan, may isang magsasakang naglalakad sa daan. Nakasalubong niya ang dalawang lalaki na nagbabantay para sa isang kriminal na may malalang kasalanan. Tinanong nila ang magsasaka kung sino siya. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Cheo, nakatira siya sa isang kalapit na baryo, at pauwi na siya pagkatapos ng isang araw ng pagtatrabaho sa bukid. Nagtaka ang mga lalaki kung bakit maaga siyang natapos sa trabaho. Ipinaliwanag ni Cheo na natapos na niyang putulin ang mga damo. Pinayagan siyang dumaan, pero habang lumalampas siya, may isa sa kanila na biglang nakaramdam ng kakaiba. Pinatigil nila si Cheo at tinanong kung bakit siya mukhang malinis kahit nagtrabaho siya sa bukid.
Naisip nilang kung totoong nagputol siya ng damo, dapat may bakas ito, lalo na sa kanyang karit. Biglang kinabahan ang magsasaka. Inakusahan nila siya ang assassin na pumatay kay Wugan, ayon sa matandang maestro. Nagpasiklab sila ng signal at humingi ng backup. Tama ang hinala nila, siya nga si Wool. Iniutos niyang hulihin siya. Sa wakas, ipinakita ni Wool ang tunay niyang anyo at agad na kumilos. Sa isang iglap, pinabagsak niya ang lahat ng investigador. Matapos ilagay ang pinuno ng grupo sa kanyang lugar, tinitigan niya ito ng matalim. Mabilis siyang naglabas ng kumikislap na tila mahahabang hibla ng lubod na pumalupot sa lalaki, pinigilan at sinakal ito ng walang kahirap-hirap. Para siyang gumagamit ng isang nakamamatay na sapot ng gagamba. Tinanong niya ang tungkol sa matandang maestro. Ipinaliwanag ng lalaki na ang matandang maestro ay kilala bilang Abyss of Nine Calamities, ang pinuno ng Aim sect. Tinanong ni Wool kung siya mismo ang nag-utos sa kanila. Sinabi ng lalaki na inatasan ng matandang maestro ang lahat ng disipulo ng Aimé sect na tulungan ang Qingcheng sect sa paghuli sa assassin, anuman ang mangyari. Nagtaka si Wool kung kailan pa naging masyadong matulungin ang MA sect sa Qingcheng sect. Nang inag ang lalaki habang iniisip na dapat dumating na ang kanyang backup anumang sandali. Alam niyang kailangan lang niyang bumili ng oras laban kay Wool. Samantala, nag-iisip si Wool. Dapat ay isang taong kilala si Wugan, pero hindi kasing husay nito. Isang taong may tiyagang magsagawa ng isang plano sa loob ng 7 taon at may sapat na pera para pondohan ito. Napagtanto ni Wool, ang matandang maestro ang may pekana ng lahat. Dumating na ang backup ng MA sect at sabay-sabay na sumugod kay Wool. Nakangiti na ang lalaki, iniisip niyang nailigtas na siya. Nagsimula siyang magyabang, sinasabing tapos na si Wool. Nagbanta pa siya ng isa pang insulto. Pero hindi na niya natapos ang kanyang pangungusap. Dahil sa isang iglap, sinagad ni Wool ang kanyang pasensya, at pinugutan siya ng ulo sa kalagitnaan ng kanyang sinasabi. Pagkatapos, nang hindi man lang nag-aalinlangan, pinalipad niya ang kanyang mga hibla at tinapos ang natitirang mga umaatake na parang wala lang. Sa Imi sect, dumating ang balita na nagawang lampasan ng assassin ang depensa ng mga mandirigma at nakatakas. Sobrang sakit sa ulo ito para kay Jianghua, dahil ibig sabihin lang nito ay lalo pang lumalakas ang assassin. Hindi ka panipaniwala kung gaano siya kadelikado kahit laban sa mga bihasa nilang mandirigma. Desidido siyang habulin ito gamit ang lahat ng kanilang lakas, pero biglang sumingit si Soul at sinabing hindi iyon magandang ideya. Sinabi niyang wala silang tsansang mahuli ito sa ganitong paraan. Nagtanong si Jianghua kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Soul na ang katotohanang hindi pa nila ito nahuhuli ay patunay na mas magaling siya kaysa sa inaakala nila. Kung ipagpapatuloy nila ang ganitong habulan, ang tanging makikita nila ay ang pagtakas niya muli. Tinanong ni Jianghua kung ano ang mas mainam na plano, at iminungkahi ni Soul na subukan nilang hulaan kung saan ito maaaring pumunta. May kutob siyang may patutunguhan ng assassin, lalo na't siguradong pagod na ito. Malaking posibilidad na bumalik ito sa isang lugar na ligtas at pamilyar, malamang kung saan siya sinanay bilang isang assassin. Binanggit niyang natuklasan nila na ang Bloody Phantom Group ay nag-ensayo ng mga assassin malapit sa Batang. Naiinis si Jianghua sa katalinuhan ni Sail, pero aminado siyang may mga supply silang ipinapadala sa lugar na yon. Sinabi niyang pupunta sila sa Batang at susubukang pangunahan ang assassin doon. Mabilis nilang natuntun si Wool at sinimulang habulin siya. Alam nilang sugatan ito, kaya iniisip nilang hindi na ito tatagal pa. Akala ni Wool ay kaya niyang iligos sila sa pamamagitan ng pagtakbo paakyat ng pader, hindi namamalayang nababasa nila ang bawat galaw niya. Nang lumingon siya, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Seal, ang utak sa likod ng lahat ng ito, at doon niya napagtanto na talagang delikado na siya. Patuloy siyang tumatakbo, pilit na tinatakasan ng mga humahabol sa kanya habang sumusuong sa isang masukal na kagubatan. Maya-maya, tila natahimik ang paligid, at naisip niyang baka sumuko na ang mga humahabol sa kanya. Ngunit nang lumingon siya, isang napakalakas na pagsabog ang papalapit sa kanya. Sumunod ang isa pang malakas na pagsabog na nagpalipad ng alikabok sa paligid. Paglapat ng usok, lumabas ang isang Qingcheng warrior. Alam niyang pabigla at marahas ang kanyang pag-atake, pero nilunod ng galit ang anumang pagdadalawang isip. Alam niyang kailangang mahuli si Wool ng buhay, dahil ang tunay na mahalaga ay malaman kung sino ang nag-utos ng pagpatay.
Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na suriin kung buhay pa si Wool. Samantala, mula sa itaas, napansin ni Zhonghua si Wool at agad na sumugod upang umatake. Napakalakas ng babaeng ito, inihagis niya ang isang kidlat na espada patungo kay Wool, na nagdulot ng isa pang pagsabog. Nag-aabang ang lahat, pinagmamasdan kung ano ang susunod na mangyayari. Napansin ng Qingcheng warrior na seryoso si Zhonghua, wala itong balak magpigil, gusto nitong tuluyang patayin ang target. Ipinag-utos niyang hanapin ang assassin at tiyaking wala itong matatakasan. Habang nag-iimbestiga, natuklasan nila ang isang lagusang patungo sa ilalim ng lupa, iniisip nilang doon nagtago si Wool. Iniutos ng Qingcheng warrior sa kanyang mga disipulo na bumaba gamit ang lubid, pinaalalahanan silang dapat mahuli ang assassin ng buhay. Mula sa anino, inutusan din ni Zhonghua ang kanyang mga disipulo na sundan sila, pero sa pagkakataong ito, tiniyak niyang hindi makakalabas ng buhay ang assassin. Bumaba ang parehong grupo at laking gulat nila nang matuklasan nilang dito pala sinanay ang mga assassin ng Bloody Phantom Group. Doon, may natuklasan ng Qingcheng warrior na hindi niya inaasahan, isang perpektong kopya ng Qingcheng sect. Napansin ito ni Jianghua at bigla siyang nakaramdam ng kaba. Napansin din ito ng isa sa mga disipulo ng Qingcheng sect at nag-init ang ulo nito. Sinabi niya sa kanyang maestro na hindi nila maaaring balewalain ito. Napagtanto ng Qingcheng warrior na matagal nang pinaplano ang pagpatay kay Wugon. Walang paraan para maitago ang ganitong lugar nang walang tumutulong sa kanila. Ibig sabihin, may isang makapangyarihang tao ang nagprotekta sa kanila mula pa noon. Nanatili lang si Jianghua sa kanyang kinatatayuan, hindi makapagsalita. Biglang napatawa ang Qingcheng warrior, isang nakakabaliw na tawa. Sinabi niya sa kanyang mga disipulo na ang pinakamahalaga ngayon ay mahuli ang assassin. Dapat nilang mahuli ito ng buhay. Tumango ang mga disipulo, alam ang kahalagahan ng utos, at agad na lumakad para sa kanilang misyon. Lumapit si Jianghua at sinabing tatawagan niya ang sarili niyang grupo para gawin din ang parehong bagay. Pinaalalahanan siya ng Qingcheng warrior na kailangang mahuli ito ng buhay. Sinabi niyang bahala na si Jianghua kung ano ang gagawin niya rito pagkatapos. Pero kailangang dalhin ito ng buhay. Tumango si Jianghua, bahagyang kinakabahan, pero sumang-ayon sa kanyang kahilingan. Habang papalayo siya, binitiwan ng Qingcheng warrior ang isang babala. Kapag namatay ang assassin, talagang magagalit siya. May isang taong minamaliit ang kanilang sekta. At handa siyang hanapin ito, kahit pa isa ito sa 5 dakilang sekta. Nakaramdam ng pangamba si Jianghua. Alam niyang naghihinala ito sa Yaimei sect dahil ni hindi man lang sila nagkakatitagan. Pinagpapawisan siya, isang mahanap ang assassin bago pa maunahan ng Qingcheng sect, dahil alam niyang kailangan niyang kumilos agad, anuman ang mangyari. Pagpasok ni Xiao sa yungib, agad niyang naramdaman ang matinding panganib. Tugar ito ng mga assassin, at kahit sabik ang lahat na mahuli ang target, alam niyang parehong wala sa liga nila ang 2 sekta sa lugar na ito. Samantala, natagpuan ng Qingcheng warrior ang tunay na kuta ng kalaban. Sinusuri niya ang paligid, humahanga sa lawak ng lugar. Habang tinutuklas ang pasilidad, nagsimula siyang magduda na ang mga assassin lang ang nagtayo nito. Hindi niya mauari kung sino ang tumulong sa kanila para makabuo ng ganito kalaking lugar. Sa wakas, narating niya ang pinakahuling silid ng base. Pumasok siya at agad na nagsimulang maghanap ng bakas. Ipinasad niya ang kamay sa dingding at naramdaman ang isang nakatagong pindutan. Napindot ito at nagbukas ng lihim na espasyo sa dingding, kung saan may isang gintong tubo sa loob. Binuksan niya ito at nakita ang mensaheng nasa loob, isang utos para patayin si Wugon. Galit na galit siya, hindi siya makapaniwalang sinira ng kung sino man ang kinabukasan ng Qingcheng sect kapalit lang ng 500,000 yang. Punong-puno ng paghihiganti, handa na siyang wasakin ang Bloody Phantom Group. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang mas malaking butas sa dingding malapit sa kanya. Pumasok siya at natagpuan ang isang mesa na may isang libro sa ibabaw nito. Pero hindi ito isang ordinaryong silid, ito ay isang hukay na punong-puno ng libu-libong ahas. Walang pakialam sa panganib, lumapit siya sa mesa at kinuha ang libro. Nalaman niyang ito ay isang manual mula sa kilalang Nine Demon School. Habang binabasa niya ito, napagtanto niyang ang Nine Demon School ay isang pangkat na matagal nang nawala matapos ang War of Heaven and Demons. Habang iniisip niya ito,
patuloy pa rin ang paghahanap kay Wool. Samantala, napansin ng ilang disipulo ng Ching Cheng sect ang mga butil ng bigas sa lupa, pakiramdam nila ay malapit lang si Wool. Pinaalalahanan nila ang isa't isa na mag-ingat, dahil hindi nila alam kung kailan biglang aatake ang assassin. Habang naglalakad sila, may isang disipulong napag-iwanan. Napansin niyang kahit may ilaw, sila, nananatili ang nakakakilabot na kadiliman sa paligid. Doon niya naisip na dapat ay nanatili siyang malapit sa grupo, pero huli na, biglang bumagsak mula sa itaas si Wool at sinakal siya hanggang sa mamatay. Walang nakapansin sa iba dahil nananatili pa rin silang gulat na nagtatago pala sa ilalim ng lupa ang assassin. Isa sa kanila ang nag-isip na baka may ginamit na tusong taktika ang assassin sa laban nila kay Wagon. Hindi niya matanggap na natalo si Wu sa patas na laban, kaya nagpasya siyang kumilos sa sarili niyang paraan. Napansin ng iba ang pagbagsak ng kanilang kasama at agad nilang naisip na nasa tabi lang nila si Wu. May isang lalaki na kinabahan at nagsimulang magpatakbo-takbo sa paligid, pilit na hinahanap si Wu. Maling desisyon iyon, dahil napahiwalay siya at naiwan mag-isa sa dilim. Nagkagulo ang natitirang grupo, naghiwa-hiwalay sa takot, isang pagkakamali na sinamantala ni Wool para isa-isang tapusin sila. Isang disipulo ang nagpaiwan, kunwaring matapang kahit nanginginig na siya sa takot. Sumisigaw siya, hinahamon si Wool na lumabas at harapin siya. Nagdesisyon si Wool na paglaruan siya, pinatay niya ang lahat ng sulo. Sa tindi ng takot, napaihi ang lalaki bago tuluyang lumitaw si Wool mula sa dilim at pinatay siya. Sa kabilang dako, hirap ang natitirang pangkat ng mga disipulo dahil nag-iiwan ng bakas ang kanilang mga yapak sa lupa, kaya nahihirapan silang sundan ang assassin. Si Ming, isang disipulo mula sa Ching Cheng sect, ay nag-isip. Kung ang tanging nais ni Wool ay makatakas, madali niyang magagawa ito. Ngunit sa halip, tila sinasadya nitong dalhin ang mga kalaban sa lugar kung saan siya pinakamalakas. Naisip ni Ming na dito mismo sa loob ng teritoryo niyang ito, nais lumaban ni Wool. Sabik si Ming na mahuli ang assassin, dahil alam niyang tataas ang kanyang reputasyon sa sekta kung siya ang makakagawa nito. Sinimulan niyang utusan ang iba pang disipulo, pinagsama-sama niya sila sa pares at binigyang babala na huwag mawala ng pagbabantay. Habang naglalakad, hindi niya namalayan na natapakan niya ang isang pressure plate. Napasigaw siya, nagbabala sa lahat na mag-ingat, pero huli na, bumagsak ang isang buhawi ng mga palasong lumilipad sa kanila. Sinubukan ng mga disipulo na salagin ang mga palaso gamit ang kanilang mga espada, pero napakarami nito, marami sa kanila ang sugatan. Halos hindi makaiwas si Ming, tuluyang nagulat sa patibong na yon. Abangan ang susunod na kabanata, kung saan mas lalalim ang kwento at mabubuksan ang mga nakatagong sikreto. Hanggang sa muli, manatiling ligtas.